O Filemon, wala pa rin bang laman ng lumang balon dyan sa bakanting lote? Baka mapagod ka ng gusto kung sa kabilang baryo ka pa mag-iigib ah. Wala pa rin po, Tiyo eh. Tuyong-tuyo pa rin yung ilalim nun. At mukhang magkakaroon lang ng naman yun kapag muling umulan. Ito talagang mahirap dito sa baryo natin no? Kapag sobrang tag-init, wala rin tayong magagamit na tubig. Mabuti pa sa kabilang layon Hanggang ngayon, may mga laman pa yung balon dun. Sa ilog, nasubukan mo na bang magukay ng pansamantalang balon dun? Kahapon po, pero hindi basa ang buhangin Kaya nasisiguro kung walang tubig dun. Ay nako, ang hirap talaga. Ano ngayon ang gagawin natin? Alam nga namang magukay tayo dito ng bagong balon. Tsak na mag-aaksaya lang tayo ng pawis at oras natin. Susubukan ko na lang po sa kabilang baryo, Tiyo. Hindi bali ng malayo basta sigurado makakaigib ako ng tubig. Hindi naman siguro nila ipagdadamot ang kanilang tubig sa atin no? Abay oo naman. Grasya mula sa Diyos ang tubig kaya hindi dapat nila gagawin yan. Hindi nila alam kung anong karma ang maaaring bumalik sa kanila kapag naging madamot sila sa tubig. Sige po, bukas ng madaling araw po, aalis ako para magigib doon. Kapag ganitong oras kasi, pinipilahan ng mga tao yung balon Tsak na wala rin ako makukuha ng tubig. Maghihintay pa ako ng ilang oras bago mapuno yung sisidlan natin. Ay mabuti pa nga. Sabihan ko na lang si Santino na samahan ka. Puro laro lang naman yung inahatupag ng batang yun siya. Mas maganda niyan siya ang pagbitbitin mo ng isang balde para mabanat yung butot kalamnan niya. Kayo po bahala, Tiyo. Ayos lang naman po sa akin kung mag-isa akong tutungo ron. Hindi ako natatakot sa daan. Basta, iba pa rin yung may kasama ka. Madaling araw kang aalis Hindi mo alam kung ano ang aabutan mo sa daan. Sa bagay po. O sige, Tiyo Nicasio. Sabihan mo na lang po siya at nang may makausap naman ako sa daan. Siya sige. Ako nang bahala sa kanya. Magpahinga ka na ron at maaga pa kayong aalis kinabukasan. Ako nang kakausap sa pinsan mo. Sige po, Tiyo Nicasio. Mauna na po akong matulog sa inyo Pumasok si Filemon sa kanilang silid at naglatag na ng banig. Matapos niyang gawin yon, humiga siya at panandaliang nag-isip. Naalala niya ang kanyang mga magulang at bahagya siyang nakaramdam ng lungkot. Pero nang maisip niyang mapalad pa rin siya dahil kinukup siya ng kanyang tiyuhin, napangiti na lang siya. Alam niyang minahal din siya ng kanyang tiyuhin na parang tunay na anak. Kaya kahit na simpleng bagay lang ay bumawi siya. Kalaunan, nakatulugan niya ang pag-iisip sa mga ganoong bagay. Bandang 3:00 ng madaling araw nang magising siya, naabutan niyang nakaupo sa tapat ng bintana ang kanyang tiyuhin habang nagkakape. Ang aga naman ng gising niyo, Tiyo Ay oo, hindi kasi ako ganong nakatulog Kaya eto, nagkape na lang ako. Sige na, magtimpla ka na ron at gigisingin ko maya-maya si Santino. Mamaya na lang po pagkabalik namin para diretso na lang sa pag-aagahan. Ay, ikaw bahala. Sige, gisingin ko muna ang pinsan mo para naman may makakasama ka na sa pag-iigib. Sige po, Tiyo Nicasio. Ihanda ko na rin po yung sisidlang ng tubig na dadalhin namin. Mas maigi pa nga. Sige na, sandali lang Nang pumasok sa kanilang silid si Tiyo Nicasio, pumunta na rin si Filemon sa kusina para ihanda ang sisidlan ng tubig at ang balding dadalhin ni Santino. Nang maihanda na niya ito, bumalik siya sa sala at hinintay roon si Santino. O ano Santino, handa ka na ba? Oo, Kuya Filemon. O tayo na. Baka kasi kung mga bandang 5:00 tayo aalis darating tayo doon sa kabilang baryo na marami nang nakapila sa balon. Mas mabuti pa nga ngayon na kayo umalis. Para naman bago mag 6:00 nakauwi na rin kayo rito sa bahay. Oo nga po, Tay. Ano kuya, tayo na. Mag-iingat kayong dalawa Medyo maliwanag naman ang buwan Huwag na kayong magdala ng lampara. Opo, Tay. O sige kuya, alis na tayo. Kinuha ni na Filemon at Santino ang kanilang mga dadalhing sisidlan at umalis na nga sa kanilang bahay. Binaybay nila ang daan patungo sa kabilang baryo. Habang naglalakad,
naging panay ang pagkukwentuhan nilang dalawa. Natigilan lang sila sa pagkukwentuhan nang makaamoy sila ng mabahong amoy na katulad ng patay na daga. Dahil masukal ang bahaging dinaraanan nila, hindi nila kagad nakita kung ano ang naroon. Halika, alamin muna natin kung ano yung pinanggagalingan ng amoy na yun. Wag na kuya, baka kasi patay na daga lang naman yun eh. Sayang lang yung oras natin. Mabilis lang naman to. Sige, kung ayaw mo, hintay mo na lang ako dito. Ako na maghahanap ng kung anong hayop yung pinanggagalingan ng amoy na yun. Ayoko kuya, natatakot ako dito eh. Sige na nga, sama na lang ako. Basta huwag tayo magtatagal ah. Oo nga. Tayo na, Santino. Mukhang dyan malapit sa mga mayayabong na damo ng gagaling yung masangsang na amoy eh. Hinanap nila ang pinanggagalingan ng mabahong amoy na kanilang nalanghap. Makaraan ng ilang minuto, napako ang kanilang paningin sa bahaging tinatamaan ng liwanag ng buwan. May mga nakahandusay na hayop doon na sa inala nila ay mga kambing at baka. Wakwak ang kanilang mga tiyan at wala na ang kanilang mga laman loob. Nabubulok na rin ang mga yon. Kaya naisip nilang ilang araw nang naroon ang mga patay na hayop. Ang baho kuya. Kaya nga lintik na yan. Parang nasusuka ako. Tayo na nga. Bilisan natin kuya. Ay teka, ano kaya yung gumawa nun? Malaking ahas kaya o bayawak? Ewan ko pero malakas ang kutob ko na hindi ahas ang gumawa nun. Kung isang dambuhalang ahas ang may gawa nito, sana buong katawan ng kambing o baka yung kanyang nilunon eh. Ano kaya? Alam nga namang aswang, di ba? Ewan ko, di ko alam. Teka, tingnan natin sa bahagi ron. Parang may kumikinang eh. Ano naman kaya yun? Halika nga, tingnan natin. Nilapitan nila ang bagay na kumikinang dahil sa liwanag ng buwan. Pagkarating nila roon, dinampot yun ni Filimon. Napag-alaman niyang pinagbalatan niyo ng malaking ahas. Kaya binitiwan niya ito sa kaniyaya na si Santino na umalis roon. Tayo na, mukhang delikado tayo rito. Marahil tama ka. Malaking ahasan ng biktima sa mga hayop na yon. Umalis na lang tayo, baka pati tayo mapagdiskitahan ng ahas. Sige kuya, umigib na lang tayo ng tubig at baka may makauna pa sa atin dun sa balon. Hinayaan ng dalawa ang mga nabubulok na bangkay ng hayop doon. Binilisan nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa balon. Saktong kumukuha na sila ng tubig na may dumating na ibang tao para umigib. Nakipagkwentuhan sina Filimon doon at napag-alaman nilang may nakita rin silang patay na hayop na katulad ng nangyari sa kanilang nakita. Nang mapuno na ang sisidlan nila Filimon, nagpaalam na sila sa mga kasama nila roon at nagsimula na silang maglakad pa uwi. Kuya, posible kayang magkaroon ng katawang ahas ang aswang? Mukhang malabo kasi na mga laman loob lang ang kakainin nila eh. Hindi ba madalas nilulunok ng buo ng ahas ang kanilang biktima? Yan din ang pagkakaalam ko. Pero malay natin, ibang uri pala ng ahas ang gumawa nun. Ang gawin na lang natin, mag-ingat tayo. Baka mamaya makasalubong natin yung ahas na yun at pati tayo maging biktima niya. Oo nga po kuya, lalong-lalo ka na. Minsan ginagabi ka na sa pag-uwi. Tapos umiigib ka pa ng tubig sa mandaling araw. Huwag ka mag-alala, mag-iingat naman ako Ay, siya nga pala, kakausapin ko yung tatay mo na huwag na kitang isama sa pag-iigib. Mukhang delikado ang sitwasyon Baka sa susunod, makasalubong na natin yung dambuhalang ahas at habulin niya tayo. Magiging kargo di konsensya pa kita Wala namang masamang mangyayari sa akin, kuya. Kahit nasasamahan pa kita kada igib mo ng tubig. Basta, iniisip ko lang naman yung kaligtasan mo Baka sa susunod, hindi lang mga hayop ang nagkalat sa daan, kundi pati ng mga bangkain ng tao. Diyos ko, wag naman sana. Hindi na nasagot ni Santino ang kanyang kuya Filimon. Ang binata naman, minabuting ituon ang kanyang pansin sa paglalakad. Noong lumaon, nakarating na sila sa kanilang bahay. Dahil maliwanag na ang paligid, nagpasya na silang kumain ng agahan at uminom ng kape. Habang nag-aagahan, lumapit si Tiyo Nicasio sa kanila. Tay, alam niyo po ba, may nakita kami kanina mga patay na hayop malapit sa mayabong na damuhan. Ano naman ang may gawa nun? Marami ba?
Ilang katawan lang naman po ng kambing at baka. Hindi talaga namin alam kung ano may gawa nun eh. Pero malakas ang aming kutob na malaking ahas ang pumatay sa mga yon para maging pagkain. Paano nyo naman nasabi? Sana kung talagang ahas yun, dapat mga buto na lang ang nakita nyo. Niluluno kasi ng buo ng ahas yung kanilang biktima eh. Alam naman nyo yan, hindi ba? Pero may nakita po kaming pinagbalatan ng ahas doon. Malaki siya. Halos kasya nga siguro yung katawan ko ron eh. Diyos ko, ano na nangyayari sa bayan natin? Tagtuyot na nga, may mga ahas pang gumagala para mambiktima. Ay nako, wag naman sanang umabot sa oras na magkaroon din ng malawakang tagutom. Baka magpatayan na mga tao para lang may makain. Yan nga rin po ang inaalala ko eh. Mas maigi siguro kung ngayon pa lang maganda na tayo, Tiyo. Ay sige, mabuti pa nga. Para kung sakaling wala nang ganong makain hindi tayo magugutom. May naipon pa akong pera dyan. Bibili tayo ng sako ng bigas para maging handa tayo. Sige po, idadagdag ko na rin po yung ipon ko para hindi tayo kukulangin. Pagkatapos kumain ni na Filemon, binasag niya ang kanyang alkansya at ibinigay ang kanyang pera sa kanyang tiyuhin. Nagpunta naman sa bayan si Tiyo Nicasio para bumili ng 3 sako ng bigas. Nung sina Filemon na lang at Santino ang naiwan sa bahay, nagpasya silang isalin sa tapayan ng kanilang mga inigib na tubig at nang makapunta ulit sila sa kabilang baryo para mag-igib. Pero bago sila umalis, hinintay na muna nilang makabalik si Tiyo Nicasio. Si Filemon pa ang bumuhat ng mga sako ng bigas at inuwi sa kanilang bahay. Matapos yun, nagpahinga siya ng kaunti, saka nagpasya na silang magpaalam. Tiyo Nicasio, siguro mas mabuti kung ako na lang po mag-isang mag-iigib ng tubig. Oh, bakit naman? May problema ba? Inaaway ka ba ng pinsan mo? Ay, hindi naman po. Naisip ko kasing delikado na panahon ngayon eh. Baka mamaya makasalubong namin yung dambuhalang ahas at baka ano pa yung mangyari sa kanya. Kung hindi ako sasama sa iyo, kuya, paano kung may mangyaring hindi maganda sa iyo sa daan? Walang tutulong sa iyo. Isa pa, kaya ko naman ang sarili ko eh. Tama si Santino. Isama mo na siya at nang may katuwang makakausap. Walang masamang mangyayari sa iyo. Malaki ang tiwala ko sa Diyos na hindi niya kayo pababayaan. Sige po, Tiyo, kung yan po ang gusto nyo. Paano? Aalis na kami ni Santino. Baka sakaling makasalok agad kami ng tubig doon at makauwi na ng mas maaga. Ay sige na, umalis na kayo. Dalhin nyo na lang yung gasera at itak. Paniguradong gagawin kayo niya sa pag-uwi. Sige po, Tiyo Nicasio. Kinuha ni Filemon sa kanilang kusina ang gasera, posporo at saka yung itak. Pagkatapos nito, ibinigay niya yon kay Santino at siya na ang bumitbit ng mga sisidlan nila ng tubig. Nagpaalam sila kay Tiyo Nicasio at agad na pumunta sa kabilang baryo. Pagdating nila sa balon, nakita nilang napakaraming nakapila roon. Minabuti nilang maghintay na lang nang sa ganon ay may madadala silang tubig sa kanilang pag-uwi. Madilim na ang paligid nang nakasalok sila ng tubig, kaya sinindihan nila ang kanilang gasera kahit na hindi pa napupuno ang kanilang mga sisidlan. Kuya, paano na to? Naabot na tayo ng dilim. Bilisan lang natin ang paglalakad kasi kung ano pa yung makasalubong natin eh. Mamaya, baka may nakaharang palang malaking ahas sa dadaanan natin. Sige lang, may panlaban naman tayo eh. Isa pa, di naman siguro lalabas ngayon gabi yung ahas na yun. Kapag busog sila, bumabalik sila sa kuta nila eh. At doon nagpapatunaw ng kinain nila. Lalabas na lang ulit sila kapag nagutom na. Ganun po pala yun? Oo, nabasa ko yan dati sa isang libro. Sige na, tayo na't puno na yung mga sisidlan natin ng tubig. Sige, Kuya Filemon, ikaw nang mauna at mabigat yung dala mo eh. Huwag kang maglala, tataas ko na lang yung kasera para makita mo pa rin yung unahan mo. Oo, mas mabuti nga yan. Sige na, umuwi na tayo. Nung nagsimula na silang maglakad, nagpakwento si Santino kay Filemon patungkol sa kanyang mga magulang. Magiling namang nagkwento ang binata at isinalaysay niya ang lahat ng kanyang naalala patungkol sa kanyang ama't ina.
Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang makaamoy sila ng malansa. Nagkatitigan sila at pareho silang nagtanong kung ano ang pinanggalingan ng amoy na yon. Yan na natin yan. Umuwi na lang tayo at paniguradong hinihintay na tayo ng tatay mo. Oo nga kuya, magtataka yun kung bakit ganitong oras na tayo nakauwi eh. Paano ba naman? Maraming mga taong nakapila sa balon. Mabuti nga't may nasalok pa tayong tubig eh. Kaya nga eh. Di bale, kahit mahirapan tayo sa pag-iigib, ang importante, may bigas na tayo ron. Kahit 5 buwan pang maging ganito ang ating sitwasyon, hindi tayo magugutom. Pero nakakapagod po ang magigib. Buti sana kung merong mga agimat tayo. Tsaka na hindi tayo makakaramdam na kahit na kaunting pagod, di ba? Anong agimat ka riyan? Kalokohan. Sa mga pelikula at kwento lang yan, ano? Mas maniniwala pa ako sa mga aswang kaysa dyan eh. Pero alam mo kuya, naniniwala ako sa mga agimat na yan. May mga kinuwento kasi yung mga kaibigan ko sa akin patungkol dyan eh. Santino, basta't wala kang nakikitang patunay, huwag kang maniwala. Lahat ng mga kwentong walang pruweba, nagiging opinyon na lang yan. Eh bakit? Napatunayan mo na ba na may aswang kuya kaya naniniwala ka? Hindi nakasagot si Filimon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa kasukalan kung saan nila nakita ang mga nabubulok na katawan ng mga hayop. Binilisan nila ang paglalakad para makaalis kagad doon. Nung ilang metro na ang kanilang layo, napalingon pa si Filimon. Napalunok siya ng kanyang laway nang may makita siyang nilalang na mabilis kong gumalaw. Sa hindi niya inaasahan, muntika na siyang matisod. Mabuti na lang nagawa niyang ibalanse ang kanyang katawan. Bakit kuya? May problema ba? Bakit natisod ka? Halika nga rito, Santino. Lapit mo yung gasera at may gusto na ako makita. Ano yung nakausli sa dinaanan mo? Sandali kuya. Ha? Hindi. Katawan ng tao. Sariwa pa yung dugo oh. Ibig sabihin, bago lang siya pinatay. Sino kaya may gawa niyan kuya? Wakwakan siya no? Parang kinagat ng isang dambuhalang hayop. Hindi aasang may gawa nito. Paniguradong may aswang na gumagala rito sa baryo natin. Tayo na, Santino. Kailangan na natin makauwi kagad. Maging si Santino ay nataranta dahil sa kanilang nakita. Ipinasukbit na sa kanya ni Filimon ang itak at nagsimula ulit silang naglakad. Habang papalapit sa kanilang baryo, naging panay ang paglinga nila sa paligid. Ano ba nangyayari sa iyo kuya? Hintay mo ko uy. Saka na natin pag-usapan yan. Bilisan mo na lang yung hakbang mo. Pagka-uwi natin, sasabihin ko kaagad sa tatay mo yung nakita natin. Kailangan may pagbigay nila sa mga kabaryo natin yung tungkol dun sa bangkay. Sige kuya, mas bibisan ko pa yung pagkakbang ko para naman hindi ako ganang mahuli sa iyo. Huwag ka na rin lumingon. Mamaya, baka kung ano pa yung makita mo riyan, mahirap na. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad hanggang sa malapit na silang makarating sa kanilang baryo. Walang ano-ano, nagulat si Filimon nang makarinig siya ng boses ng isang lalaki. Malakas ang naging pagsigaw niya para manghingi ng tulong. Dahil malapit lang naman yun sa kanilang kinaroroonan. Narinig mo naman yun, hindi ba? Parang may humihingi ng tulong. Hindi kaya yan yung kasagutan ng misteryong patayan na nangyayari dito sa atin? Anong plano mo, kuya? Halika na. Sundan na muna natin yung ingay na yun. Kung hindi man natin mailigtas yung lalaki humihingi ng tulong, baka makita natin yung pumapatay dito. Ikaw bahala, kuya. Basta, kung malalagay tayo sa alanganing sitwasyon, tumakbo na lang tayo paalis, ha? Iwan na muna natin yung mga sisidlan ng tubig. Ano ka ba? Siyempre dadalhin natin. Mamaya mapagalitan pa tayo ni Tio dahil iniwan natin to. Alam mo namang pahirap ang makaigib ng tubig ah. Ay, oo nga pala. Makaraan ng ilang minuto, natigil ang pagsigaw ng lalaki. Dahil alam naman ni Filimon kung saan banda nang gagaling ang ingay, iniwan nila ang mga sisidlan ng tubig at binaybay nila ang pilapil para alamin kung ano ang nangyari sa lalaki. Nang matapos na silang dumaan sa pilapil, pumasok sila sa kusukalan. Dito banda tumigil yung pagsigaw ng lalaki, kaya mukhang malapit lang din siya dito. Halika Santino, pumunta tayo sa banda ron. Sige kuya, susunod na lang ako sa iyo.
Teka, naririnig mo ba yung mga kaluskos ng tuyong dahon? Oo, kuya. Bakit? Parang ahas ang may gawa nun ah. Baka nandito yung dambuhalang ahas. Huwag na tayo masyadong gumawa ng ingay at baka makaalarma tayo. Natahimik si Santino. Hinalughog nila ang bahaging malapit sa kanila hanggang sa may maamoy silang malansang samyo. Alam nilang dugo yun, kaya hinanap nila ang pinanggagalingan nito. Walang ano-ano, pareho silang natigilan nang makita nila ang katawan ng isang lalaki na nakahandusay sa lupa. Duguan siya at wakwak ang tiyan. Nung lapitan nila ang tao, napatitig na lang sa isa't isa sina Filemon at Santino. Parang kinigat ng kung anong dambuhalang hayop ang tiyan ng lalaki dahil sa forma ng sugat sa kanyang tiyan. Inusisa nila ang katawan nun at napagtanto nilang wala na yung buhay. Kuya, baka hindi pa nakakalayo kung ano man yung gumawa nito si lalaki. Oo nga, kaya huwag ka nang lalayo sa akin ha, diyan ka lang. Magmatsyag ka na rin sa paligid at baka sinusugod na pala tayo. Oo, kuya. Itinaas ko na nga ng gusto itong gasera para mas malapad ang masasakop na liwanag nito eh. Teka, may mga buhok ng tao malapit dito sa bangkay ng lalaki ah. Mahaba at para makakapal. Hindi ito buhok ng isang tao. At kung may buhok yung umatake sa lalaki, sigurado na hindi siya isang ahas. Ano naman yung posibleng gumawa nito, kuya? Yan ang hindi ko rin alam. Iisa lang ang nasisiguro ko. Hindi taong gumawa nito at hindi rin isang ahas. Tayo na kaya, kuya. Ilang minuto na tayo nandito eh. Baka may magnakaw pa ng tubig na naiwan natin sa daanan. Teka, sandali lang. Huwag muna tayong umalis. Tumimik ka nga muna at magmatsyag tayo sa paligid. Sinunod ni Santino ang sinabi ni Filemon. Habang nagmamatsyag sila sa paligid, naging panay ang lingon ni Filemon. Napapasinghot na rin siya sa hangin hanggang sa may maamoy siyang malansa. Makaraan ng ilang minuto, may napansin silang bahagi roon na parang dinaanan ng isang dambuhalang ahas. Napatakbong malapit doon si Filemon at tinawag niya si Santino para lumapit doon. Nang nakalapit na ang kanyang pinsan, hiniram nito ang gasera at inilawan ng isang ugat na nakausli. May balat na nakakapit sa ugat na nakalitaw sa lupa at mukhang dito rin sa bahaging to dumaan yung dambuhalang nilalang. Sandalit, kukunin ko yung balat na ito. Sige, kuya. Patingin na rin kung balat ng ahas ba yan o ano. Balat ng ahas to. Pero kaibahan lang, mas makapal ito kaysa sa inaasahan ko. Parang balat ng tao na makapal eh. Ewan ko ba, kuya? Naguguluhan na ako. Hindi ko alam kung anong nandirito at nambibiktima. Parang hindi naman ahas yan eh. Pero bakit kung gumalaw katulad talaga ng isang ahas? Hindi ko rin alam kung bakit Pareho silang natigilan nung may marinig silang pagkalusko sa hindi kalayuan. Napatitig silang pareho doon. Agad na nagwika si Filemon na susundan nila ang ingay. At hindi naman tumutol ang kanyang pinsan. Sinundan nila ang naririnig nilang ingay hanggang sa nakalayo na sila sa katawan ng lalaki. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang may makita silang kumikinang sa hindi kalayuan. Nung una, inakala nilang baka kung anong hayop yun. Pero nang lapitan nila, nalaman nilang pinagbalatan pala yun ng isang dambuhalang ahas. Aba, kasya pa yata yung buong katawan ko dyan ah. Subukan ko ngang isuot yan, kuya. Wag na, baka mamaya may lason pa yan at kung ano pa mangyari sa'yo. Halika na, pumunta tayo sa banda ron. Doon patungo yung daanan na parang naging daanan ng ahas eh. Ikaw ang masusunod, kuya. Tayo na. Teka, parang papunta sa paanan ng bundok tong dinaanan ng ahas na to ah. Anong pinaplano mo ngayon, Kuya Filemon? Huwag mong sabihin na susundan ko yung daanang ito kahit na patungo pa ito sa bundok. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung anong totoo eh. Malapit lang naman dito sa atin yun. Babalik din ako kagad. Sige na Santino, umuwi ka na sa atin at pabayaan mo na lang ako dito. Hindi kuya, sasamahan kita. Baka mamaya kung paano ka, walang mag-aalalay sa'yo. Pero baka pagalitan ka na ni Tiyo eh. Kung papagalitan niya ako, paano ka naman? Mas magagalit yun sa gagawin mo eh. Sige na, pumayag ka ng sumama ako. Kailangan mo rin na magdadala nitong gasere. Hindi na nga. Lumitaw na yung buwan sa silangan no? Basta, magkasama tayong umalis ng bahay, magkasama din tayong uuwi.
Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ako sa'yo. Ay naku, ikaw nang ang bahala. Basta huwag kang magiging malikot doon ha. Mamaya, maingkanto pa tayong dalawa dahil sa kalikutan mo. Huwag kang mag-alala kuya, magpapakabait ako. O sige, tayo na. Baka makalayo pa yung gumawa ng kaluskos na narinig natin. Malapit na natin malutas ang hiwagang to. Kaya hindi na natin dapat pampalagpasin to. Dahil sa sobrang kuryosidad na magpinsan, sinundan ni na Filimon at Santino ang dinaanan ng ahas. Habang naglalakad sila, naging alerto sila sa kung anumang posibleng humarang sa kanilang daraanan. Wala naman silang ibang narinig sa loob ng gubat na yon, kung hindi ang mga huni ng kulisap. Dahil lumihina na ang pagkaluskos na kanilang narinig, nagkaroon sila ng duda na baka nakalayo na ang aswang. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sila sa pagsunod dito hanggang sa tuluyan na silang nakarating sa paanan ng bundok. Malayo na tayo sa baryo natin. Mukhang mahirapan na tayong makahingi ng tulong kung sakali. Huwag ka matakot. Wala namang masamang mangyayari sa atin dito eh. Mag-ingat naman tayo, tsaka pagdasal na lang tayo. Sana nga Kuya Filimon, baka kasi kung huwag kang mag-isip ng negatibo. Tayo na. Mukhang malapit na tayo sa hinahanap natin. Nawala na yung pagkuluskus eh. Pero kahit papano, may mga damo namang nakahiga. Kaya malalaman pa rin natin na naging daanan yun ng hayop. Ayun kuya, mukhang doon banda dumaan yung sinusundan natin. Sandali, makiramdam muna tayo. Parang may naririnig akong nag-uusap eh. Baka ibang tao to. Ano kaya kung yan na muna yung tinan natin? Panigurado malapit lang sila rito. Pwede rin naman. Tayo na. Baka mamaya nasa panganib na rin pala sila. Kailangan nila ng tulong natin. Ihanda ko na lang tong itak para kung sakaling may aatake talaga, may panlaban tayo. Sige Kuya Filimon, mas mabuti pa nga. Hinalugog nila ang buong gubat doon. Dahil nasa paanan sila ng bundok at maraming mga ligaw na mababangis na hayop, naging maingat ang magpinsan sa kanilang paglalakad. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paghahanap sa nagkukwentuhan nang may makita silang bato roon na halos kasing laki ng kanilang bahay. Pareho silang kinutuban na doon nagmumula ang pag-uusap, kaya marahan silang tumakbo palapit sa bahaging yon. Patayin mo na yung gasera para hindi tayo mahalata. Tumatama na rin naman dito yung liwanag ng buwan eh. Sige kuya, gagawin ko yan. Maging alerto ka rin ha. Hindi natin alam kung ano nandyan. Baka mamaya, mga aswang pala yung nag-uusap sa likod ng malaking bato na yan. Habang papalapit sila roon, napansin nilang garalgal ang boses ng mga nag-uusap. Nakaamoy na rin sila ng kakaibang lansa at parang sobra pa yun sa amoy ng isang ahas. Sinubukan nilang tingnan ang anino ng mga naroroon, pero parehong nagtaka sina Filimon at Santino nang makita nilang parang may dalawang anino ang malaking sanga na naroon. Nung tuloy na silang nakalapit sa likuran ng malaking bato, narinig nila ang pag-uusap ng mga naroon. Sinabi ko naman sa iyo na huwag sa pinakamalapit sa baryo. Alam nga naman pupunta ako sa mga kabilang probinsya. Marami naman pagkain dito. At parang wala nga silang pakialam dun eh. Kahit na, inisip mo na lang sana yung kaligtasan natin. Mamaya, pati mga magiging anak natin baka mapahamak dahil sa ginawa mo. Huwag mo na nga akong sisihin. Pareho naman tayong nabubusog ah. Natatakot lang ako para sa ating dalawa. Hindi ko kaya kung may mangyaring masama sa'yo. Tayo na lang natitira sa lahi natin at kailangan hindi natin sila biguin. Hindi mangyayari yan. Hanggat may pagkain tayo, hindi tayo manghihina. Mas madali tayo makakapagparami. Hindi na nga ako makapaghintay na mapipisa yung itlog ko na nasa kabilang bahagi ng bundok na to. Basta. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Mamaya baka may mga tao tayo makaharap na meron palang kakayahan na labanan tayo. Oo na, Romulo. Busog pa naman tayo, hindi ba? Magpalimig na muna tayo at hintayin nating mapisa yung isang anak natin. Kapag nangyari yon, mahihirapan ng mga tao na patayin tayo. Tama ka riyan, Hernanda. Sige na, magbilad na lang muna tayo sa liwanag ng buwan para mas maging malakas tayo. Nang makarinig na sina Filimon at Santino ng pagkaluskos na papalayo, nagkaroon sila ng lakas ng loob para silipin at alamin kung sino sina Hernanda at Romulo. Pagkasilip nila roon,
Parehong napako ang magpinsan sa kanilang pwesto. Hindi nila inakala na ang kanilang masasaksihan ay higit pa sa kanilang iniisip. Nakita nila ang dalawang nilalang na papalayo sa malaking bato. Parehong may katawan ng ahas sa mga yon. May mga kamay sila at isa sa kanila ay may mahabang buhok. Nagkatitigan na lang ang magpinsan dahil sa kanilang nakita. Walang ano-ano, tumigil ang nilalang na may mahabang buhok. Lumingon siya sa kanilang pinanggalingan at napasinghot sa ere. Hindi sila ahas, hindi rin sila mga tao. Ano kaya ang mga yan, kuya? Hindi ko rin alam eh. Iisa lang ang nasisiguro ko. Napansin na nila tayo at pareho tayo nanganganib. Ano pang iniintay mo? Tayo na! Tumakbo na tayo pauwi! Sige kuya, kailangan hindi nila tayo mapansin. Kapag nangyari yon, hindi na tayo makakauwi ng buhay. Huwag ka muna mag-isip ng ganyan. Kapag nakalis tayo rito at makalabas na tayo sa gubat, sisigaw tayo para makahingi ng tulong. Kuya Filemon, may mga kaluskos na papalapit sa atin dito. Mukhang silang dalawa na yon. Diyos ko, anong uri ng demonyo itong nakasagupan natin? Ayaw ko pa sanang maniwala pero base sa narinig natin, sigurado mga aswang sila. Nakakatakot na uri ng aswang. Kaya kailangan natin makalis dito. Hindi dapat nila tayo maulit maging pagkain. Binilisan nila ang kanilang pagtakbo. Lalo pat alam nilang hinahabol sila ng mga nilalang na yon. Para hindi sila madaling mahuli, tinakbo nila ng paekis-ekis ang daan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagtakbo nang matigilan si Santino. Oh, may problema ba? Bakit na biglang tumigil? Napagod ako, kuya. Pakiramdam ko, sasabog ang puso ko. Ang sakit. Naku, kailangan makalis na tayo rito eh. Malapit na yung mga umahabol sa atin. Mukhang hindi ko na kaya, kuya. Sige na, iwan mo na lang ako dito. Ikaw nang bahala kay Itay, ah. Hindi, sabay tayo nga alis dito ng buhay. Hindi kita pababayaan. Halika na! Upang madali niyang maisama si Santino, nagpasya si Filemon na kargay nito sa kanyang likod. Alam niyang mas magiging mabagal ang kanilang pagtakbo, pero hindi kaya ni Filemon na iwan doon ang kanyang pinsan. Maraming salamat, Kuya Filemon. Hindi mo ko iniwan doon. Walang anuman, Santino. Hindi ko maatim na iwan ka ron. Alam kong habang buhay kong sisisihin ang sarili ko kapag ginawa ko yun. Pero paano kung pati ikaw mapahamak? Hindi mangyayari yan. Makakaligtas tayo rito. Sige na, kumapit ka na lang na mas bilisan ko ang pagtakbo. Mukhang hindi pa rin tumitigil at malapit na nila tayong maabutan. Mas binilisan ni Filemon, pero dahil may karga siya, mas mabagal yon kaysa sa nauna niyang pagtakbo. Sa hindi niya inaasahan, bigla siyang natisod. Pareho silang tumilapo ni Santino at pareho rin silang napasigaw. Dahil sa nangyari, nabasag ang kanilang gasera at kumalat ang apoy sa unuhan nila. Parehong napatayo o magpinsan nang makita nila kung saan natisod si Filemon. Tumakbo ka na, Santino! Iwan mo na ako dito! Iligtas mo sarili mo! Hindi kita iiwan, kuya. Dito lang ako. Pero baka pati ikaw kainin ng mga dambuhalang ahas na yun. Malapit na sila! Pag-ungol na lang ang naging sagot ni Santino kay Filemon. Saktong pagkatayo nilang dalawa, pinuluputan sila ng malaking ahas. Mas malaki pa yon sa tubong ginamit sa paggagawa ng balon. Kaya pareho silang kinabahan. Alam nilang magagawa silang lulunin ng ahas na yon. Kaya nagsimula na sila sa kanilang pagdarasal at kahit papaano nakakaya pa nilang magsalita ng hindi gaanong nahihirapan. Kuya, anong gagawin natin? Kakainin tayo ng ahas na ito. Kumalma ka muna. Kapag naramdaman ng ahas na to na gumagalaw tayo, mas hihigpitan pa niya yung pagkakalingkis niya sa atin. Sige kuya, yan ang gagawin ko. Sana naman may dumating dito para tulungan tayo. Kahit na malabong mangyari yan, kailangan pa rin nating umasa. Yan na lang din ang sandata natin sa ngayon. Hindi ko rin si maigalaw yung mga kamay ko kaya hindi ko makukuha ang itak na nasa bewang ko. Habang nahihirapan na magpinsan dahil sa ginagawa ng aswang, nakatingin naman sa kanila ang dalawang nilalang. Mapupula ang mga mata nito at naglalaway pa habang sumisingot sa direksyon ni Filemon. May kung anong pinagbubulungan ng dalawa. Kaya nagkaroon ng kutob si Filemon na baka may binabalak ang dalawa laban sa kanila. Nasa ganong kalagayan sila nang may mapansin si Filemon na gumagalaw sa hindi kalayuan.
Tiningnan niya kung mabuti yun at nakita niyang may isang matandang lalaki roon na nakamasid sa kanila. Sa isang pagkisap ng mga mata ng binata, biglang nawala ang matanda at hindi na niya ito nakita pa. May nakita ka rin ba matanda na nakatingin sa atin? Matanda? Saan banda, kuya? Wala naman ah. Dito malapit sa puno. Nakamasid lang dito sa atin. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya. Pero parang may gusto siyang ipaiwatig sa akin eh. Yun nga lang, bigla rin siyang nawala. Sino naman kaya yun? Baka isang engkanto yung kuya. Hindi ko alam. Pero sana siya na yung maging susi para makalis tayo sa sitwasyon na to. Kahit papaano, nagkaroon ng pag-asa ang magpinsan. Iginala ulit ni Filemon ang kanyang paningin sa paligid at inalam kung naroroon pa rin ang matanda. Walang ano-ano, nilawayan sila ng malaking ahas. Kaya napaduwal na lang sina Filemon at Santino dahil sa lansanon. Nasa ganong sitwasyon sila nang maibaling nila ang kanilang pansin sa dalawang nilalang. Sino kayong dalawa? Bakit nandito kayo sa kuta namin? Ano ang kailangan nyo? Mukha yatang gusto nyong maaga mamatay ah. Kayo pa mismo mga pagkain namin ang lumapit dito. Hindi bale. Panonoorin na lang namin kayong mamatay dyan. Pero kapag pinakawalan kayo ng kaibigan namin, hindi mo na kung anong ibig sabihin yun, Romulo. Tayo ang kakain sa kanila. Hindi mangyayari yan. Alam kong merong magliligtas sa amin. Huwag kang umasa. Mabibigo lang kayo. Natigilan na lang silang lahat nang may marinig silang pagtawag sa hindi kalayuan. Pinakinggan ng mabuti yon ni Filemon at nalaman nilang boses yun ng kanyang tiyo ni Casio. May narinig din silang ibang boses na sumisigaw, kaya naisip niyang mga kasama yon ng kanyang tiyuhin. Ha? Mga tao, magtago na muna tayo, Romulo. Baka marami sila at mahirapan tayo. Hindi, dito lang tayo. Ayaw mo nun? Marami tayong magiging pagkain. Saka na tayo kakain ulit. Mas importante sa ngayon ang kaligtasan natin. Kung gusto mo, mauna ka na. Dito na lang ako at aabangan ko ang mga tao. Nagugutom ako kapag naaamoy ko sila eh. Isipin mo magiging anak natin. Halika na. May pagkakataon pa naman sa susunod ah. Dahil sa pamimilit ng babae sa kanyang asawa, nakumbinsi niya ito at sabay silang umalis. Nang wala ng dalawa, ibinuka ng malaking ahas ang kanyang bunganga at naganda na ito para kainin sila. Noong lulununin na sana nito sina Filemon at Santino, biglang dumating si tiyo ni Casio na may hawak na sulo at itak. Kasama niya ang 10 kalalakihan na kanayon nila. Filemon, ano nangyari? Bakit kayo napunta rito? Saka na kami magpapaliwanag, tiyo. Kailangan muna namin makawala rito. Tulungan niyo po kami, tay. Mas umihigpit na yung pagkakapulupot sa amin ng ahas na ito. Ang kasama, lapitan natin ang ahas na yan at patayin. Mag-iingat kayo, tiyo. Malakas ang ahas na to. Kami nang bahala. Sige na mga kasama, patayin natin ang ahas na ito at katayin natin pagkatapos. Paniguradong marami-rami pulutan nito. Bukas, buong araw tayong iinom ng tuba. Sagot ko! Pinagtulungan tagain ng mga tao ang malaking ahas. Nabitiwan naman ito sina Filemon at Santino, kaya pareho silang napalumpasay sa lupa. Dahil sa ginawa sa kanila ng ahas, nang hina silang dalawa. Pinanood na lang nila sina tiyo ni Casio habang nilalabanan ang malaking ahas. Kalaunan, dahil sa dami nila, naging mabilis ang paghina ng aswang. Napuno ng sugat ang kaniyang katawan hanggang sa tuluyan siyang namilipit habang nakahandusay sa lupa. Noon din, inundayan siya ng pagtaga ng mga tao. Hinati nila sa napakaraming parte ang katawan ng ahas. Maraming salamat sa inyo, tiyo ni Casio. Kung hindi dahil sa inyo, baka nasatyan na kami ng malaking ahas na yan. Teka, bakit pa nga ba kayo napadpad rito? Ano nangyari? May sinundan po kasi kami rito. Nakala namin na ang malaking ahas yun. May nakita kasi kaming kaninang bangkay ng tao tapos wala mga laman loob. Nang may marinig kaming kaluskos at may nakitang daanan ng ahas patungo dito, hinanap namin yun. Pero higit pa sa ahas ang nakita namin rito, muntikan na rin nila kaming mabiktima. Anong ibig yung sabihin dalawa na higit pa sa ahas? Anong nakita nyo dito sa paanan ng bundok? Hindi sumagot kagad ang dalawa. Napako ang kanilang paningin sa hindi kalayuan. Ilang sandali pa,
Itinuro ni Santino ang bahaging pinagmamasdan nila. Napanganga na lang si Tio Nicasio nang makita nila ang dalawang malaking ahas na ang kalahating katawan ay sa tao. Magkasama! Mga aswang yon! Mga buraw-buraw! Anong gagawin natin, Tiyo? Lalabanan natin sila. Ang mga kagaya nila ay hindi dapat naninirahan dito sa bundok. Delikado para sa atin ang kanilang presensya. Pero malalakas sila at mababangis. Oo nga't malakas sila. Pero marami tayo. Kakayanin nating matalo ang mga buraw-buraw na yan. Napatango na lamang si Filemon habang pinagmamasdan niya ang mga papalapit na mga nilalang. Doon niya naisip na may mga ganong uri pala ng aswang. Kinabahan siya sa kung anumang posibleng mangyari. Pero sinikap niya ang makatayo at hinugot ang kanyang itak. Maganda kayo. Filemon, protektahan mo ang pinsan mo kahit ano pa man ang mangyari. Sige, Tio Nicasio. Hindi ko pababayaan si Santino. Santino, dito ka pumeso sa likod ko. Nandiyan na ang mga buraw-buraw. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kaya natin sila. Anong gagawin namin? Baka mahirapan tayong patayin ng mga aswang na yan. Sikapin natin pugutan sila ng ulo. Isa yan sa paraan para mapatay ang mga buraw-buraw. Kung sa katawan nila tayo tataga, kusang hihilom lang ang kanilang sugat. Sige, Tio Nicasio. Nang makalapit na sa kanila ang dalawang aswang, nakipaglaban sila sa mga ito. Ilang beses nilang sinubukang tagain ang mga buraw-buraw. Pero dahil maliliksi ang paggalaw ng mga nilalang, puro daplis lang sa katawan ang natanggap ng mga yon mula sa mga tao. Romulo, mabubusog tayo nito. Marami ang nakahain sa ating pagkain. Oo, asawa ko. Nakakatuwa silang tingnan. Kahit anong gawin nila, hindi nila tayo matatalo. Nag-aaksaya lang sila ng kanilang lakas. Huwag kayong makampante. Baka yan ay kapahamak ninyo. Aba, tatapag-tabakan ka na ngayon ha, dahil may kasama ka. Kanina parang maiihi ka na sa saluwal eh. Dahil ibinaling ng dalawang buraw-buraw ang kanilang pansin kina Filemon at Santino, hindi nila napansin ang paglapit sa kanila ng mga tao. Ilang beses na sinubukan ng mga taga-nayon na tagain ng mga aswang, pero gaya ng sabi ni Tio Nicasio, naghihilom lang ng kusa ang mga sugat nito. Sa hindi inaasahan ng mga tao, bigla silang hinagupit ng mga buntot ng dalawang aswang. Nagsitilapon sila at nabitiwan nila ang kanilang mga itak. Filemon, tumakas na kayo ni Santino. Iligtas mo ang pinsan mo. Pabayaan mo na kami rito. Hindi, tutulong ako sa inyo. Baka kaya natin patayin ang mga aswang na yan. Hahakbang na sana si Filemon para lapitan ng lalaking buraw-buraw, pero biglaan itong gumalaw. Sinunggaban noon ng tatlo ng mga taong kababangon pa lang at kinain nito ang kanilang kalahating katawan. Napasigaw na lang si Santino nang makita niya kung paano bumagsak sa lupa ang pang-ibabang bahagi ng katawan ng mga kanayon nila. Walang ano-ano, hinarap ng babaeng aswang sina Filemon. Nanggigigil ako sa inyo. Ang bango ng laman ninyo at nakakauhaw ang dugo ninyo. Sige, sumugod kayo rito sa amin. Tingnan natin kung hindi kita pugutan ng ulo. Bago mo pa magawa yan, papatay muna kita, babaeng aswang. Bumuelo si Tio Nicasio saka lumundag. Alam ni Filemon na balak ng kanyang tiyuhin na pugutan ng ulo ang nasabing buraw-buraw, kaya sumugod na rin siya para makuha niya ang atensyon ng aswang. Napangisi lang ang nilalang nang makita niyang tatagain siya ng binata. Sa halip na si Filemon ang bibigyan niya ng pansin, napalingon siya kay Tio Nicasio. Ngumanga ito at binalak sanang lapain ang tiyuhin ni Filemon. Bago pa noon magawa ng aswang ang kanyang binabalak, buong lakas siyang tinaga ni Filemon sa buntot. Napaangil na lang ang nilalang at napangisi rin ang binata nang makita niyang malalim ang naging sugat ng aswang. Nilungon siya ng buraw-buraw. Bago pa man makaatras si Filemon, hinambalos na siya ng buntot nito. Napamurang binata at dahil sa lakas ng pagkakatilapon niya, nabitawan niya ang kanyang itak. Napatitig siya sa mga tao at nanlumo siya nang makitang halos lahat sa kanila ay nakahandusay na sa lupa at wala ng buhay. Tio Nicasio, mag-iingat kayo. Iilan na lang tayo natitira rito. Santino, puntahan mo ang pinsan mo at umalis na kayo rito bago pa mahuli ang lahat. Paano kayo, Tay? Paano kung anong gawin sa inyo ng buraw-buraw na yan? Huwag mo akong intindihin. Ang importante ay makaligtas kayo. Mahal ko kayong dalawa. Sige na, puntahan niyo ang inyong pinsan. Hindi, lalaban din ako. Sandali, at hahanapin ko lang ang itak ko. Umbanda sa akin ang dalawang yan.
Wag! Bitiwan mo ako! Pakawalan mo ako, buraw-buraw! Sige na, Filimon! Huwag ka na magmatigas! Isama mo na sa magtaka si Santino! Saktong pagkakita niya ng kanyang itak, napasigaw na si Santino. Pagkalingon ni Filimon, nagulat siya nang makitang nakahanda na ang buraw-buraw para lapain siya. Dahil dito, isinalampak niya ang kanyang itak sa bunganga ng nilalang para hindi nito maisara ang bibig niya at hindi siya nito makagat. Noon din, napahiyaw si Santino. Ibinaling naman agad ng binata ang kanyang pansin sa pinsan niya. Kuya Filimon, si tatay, nilalapa ng aswang. Iligtas natin siya. Wala tayong magagawa. Tumakas na tayo rito. Wala tayong laman sa mga buraw-buraw na yan. Kailangan makalis na tayo. Hindi ko iiwan dito si tatay. Kung gagawin mo yan, pati ikaw ay mabibiktima ng mga buraw-buraw. Ayaw ng tatay mo na mapahama ka. Lumaban na lang tayo ng patayan. Ayun, may itak na tumilapon doon. Sandali, kukunin ko. Wag na nga. Kailangan makalis tayo rito. Habang abala pa ang mga aswang sa pagkain sa mga laman loob ng mga tao. Pero kuya, si tatay, paniguradong kakainin din siya ng mga aswang. Pabayaan na lang natin siya. Ang gusto niya ay tumakas tayo dito. At yan ang ating gagawin. Hinila ng binata ang kanyang pinsan para tumakas. Napalingon pa sila sa mga buraw-buraw at nakita nitong pareho kung paano kainin ng isang aswang ang laman loob ni Tio Nicasio. Napasigaw na lang ng malakas si Santino dahil sa nangyari. Pinakalma naman siya ni Filimon at ipinaliwanag na kailangang hindi sila makagawa ng ingay. Dahil naman sa biglang pagsigaw ni Filimon, napansin sila ng mga buraw-buraw. Nabahala ang magpinsan nang makarinig sila ng pagkaluskos at nang mapalingon sila, nakita nilang hinabol sila ng dalawang aswang. Mas naging mabilis pa ang mga ito at makaraan lang ng ilang sandali nasa likuran na sila ng mga ito. Akala ba ninyo makakalis kayo rito? Hindi! Kulang pa ang kinain namin. At kung kakainin namin ng mga laman loob nyo, paniguradong mabubusog na kami. Magagawa nyo lang yan kung mapapatay nyo kami. Yun ay kung magagawa ninyo. Nasa langanin na kayong sitwasyon pero nagagawa nyo pa rin magyabang? Hindi bale, para-pareho lang naman ang lasa ng mga laman loob ninyo. Unahin na natin yung mas bata. Mas malasa ang laman yan, lalo na ang atay. Hindi sumagot si Filimon sa sinabi ng lalaking buraw-buraw. Napahawak siya ng maigpit sa kanyang itak at walang pagdadalawang isip na sumugod dito. Napaangil naman ang dalawang aswang dahil sa ginawa ng binata. Bago pa man makalapit si Filimon sa kanila, hinagupit na siya ng buntot ng babaeng buraw-buraw. Tinamaan pati si Santino, kaya pareho silang tumilapon at tumama sa bahagi kung saan merong mga tinik na kawayan. Ayos ka lang ba, Santino? Walang niya, lahat yata ng parte ng katawan ko, natinig ka ng kawayan. Ako rin, anong gagawin natin? Baka hindi na tayo makaligtas sa mga aswang na yan. Bahala na, gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para makaalis dito. Sandali, tutulungan kita makabangon dyan. Kukunin ko lang tong iilang tinik na nasa balat ko. Kaya ko na to, kuya. Magagawa ko naman. Ha? Natigilan si Santino. Namilog ang kanyang mga mata at sumenya siya kay Filimon. Nagtaka naman ang binata kaya tumingin siya sa bahagi kung saan sumenyas ang kanyang pinsan. Namulagat din ang kanyang mga mata nang makita niyang naroon ang dalawang buraw-buraw at nakangisi sa kanila habang naglalaway. Inakala ba ninyong dalawa na makakalis kayo ng buhay dito sa paanan ng bundok? Makakampung kayo ni Satanas! Pinatay niyo mga kanayo namin, pati na si Tio Nicasio! Wala kaming pakialam. Ang importante, nabusog kami at nagkaroon kami ng sabat na lakas. Alam kong darating ang araw na may makakatapat din kayo. Mapatay man ninyo kaming dalawa. Pero kapag dumating ang panahon na naisilang na ang papatay sa inyo, mararanasan din ninyo ang ginawa niyo sa mga biktima ninyo. Bago mangyari ang sinasabi mo, ubus na ang mga tao rito sa buong bayan at mananatiling salita na lang ang mga binanggit mo. Pagkawika ng babaeng aswang, humanda sila para atakihin sina Filimon. Sumenyas naman ang binata sa kanyang pinsan na kumuha ng dulong bahagi ng kawayan na makakaya niya at merong maraming tinik. Napatango naman si Santino. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan silang sunggaban ng dalawang buraw-buraw. Pagkagat ng aswang kay Filimon, agad niya itong pinalo gamit ang matinik na dulo ng kawayan. Tinamaan ang buraw-buraw at nagawa siya nitong bitiwan.
Nang makita naman ng binata na nahihirapan ng kanyang pinsan, dumampot siya ng bato at binto ang aswang. Nabitiwan noon si Santino, kaya gumapang agad sila para makaalis sa bahaging yon. Saktong pagkalabas nila, aatakin sana ulit sila ng mga buraw-buraw, pero biglang natigilan ng mga buraw-buraw at napatitig sa bandang likuran ni na Filemon. Nagulat naman ang magpinsan, pero bago pa sila makapagsalita, binalot sila ng makapal na usok. Anong nangyari? Anong gagawin mo sa amin? Kumalma lang kayo. Huwag kayong matakot. Nandito ako para tulungan kayo. Ang mga buraw-buraw, baka nasa paligid pa natin sila. Baka muli silang sumugod sa atin. Teka, sino ka ba? Ako si Tandandoro. Isa kong ermitanyong nakatira sa bundok. Huwag kayo matakot. Nailigtas ko na kayo mula sa mga buraw-buraw. Mabuti na lang talaga't nagawa ko kayong abutan. Nasaan na sila? Bakit naglaho sila at napuno ng usok ang paligid? Hindi sila nawala. Ang katotohanan, tayong nawala sa kanilang paningin. Ang nakita niyong usok kanina ay epekto ng aking sinambit na orasyong tagabulag. Kung hindi ko ginawa yon, baka inatake nila kagad tayo. Kaya ba bigla silang natigilan? Oo, siguro nagulat sila dahil nawala kayo sa kanilang harapan. Tayo na, habang hindi pa nawawala ang pisa ng aking tagabulag. Saan na po tayo pupunta ngayon, Tandang Doro? Oo nga po, paniguradong hahanapin kami ng mga buraw-buraw na yun. Teka, si tatay nga pala, may pag-asa pa bang makuha namin ang bangkay niya? Dadaling ko kayo sa aking kuweba. Doon, ligtas kayong dalawa. Huwag na ninyong naisin pang balikan yon. Mapapahamak lang kayo at baka mahuli pa kayo ng mga aswang. Matalas ang kanilang pang-amoy. Ang importante sa ngayon, Santino, ligtas na tayo. Ay, siya nga po pala, Tandang Doro. Ako po si Filemon. Ako naman po si Santino. Paano ba kayo napunta rito? Alam ba ninyo na delikadong lugar na ito? Maliban sa mga masasamang engkantong nakatira rito, tahanan din ito ng mga buraw-buraw. Sinundan po kasi namin sila eh. Kala namin kasi ahas lang ang gumagapang palayo at gumagawa ng bakas na daan. Yung pala, mga aswang na. Saan po ba nagmula ang mga buraw-buraw na yan? Hindi namin nakalaing may mga ganyang aswang. Ang totoo niyan, nagmula mga buraw-buraw nung isinumpa ng isang mambubunaw ang mag-asawang aswang dahil kinain ng mga ito ang kanyang anak. Mambubunaw? Ano naman po yun? Ang mambubunaw ay mangkukulam na ang ginagamit para manakit ng tao ay mga ahas. Nang naisumpa pa ng mangkukulam ang mag-asawa, nagkaroon sila ng kambal na anak na babae at lalaki. Sa takot ng mag-asawa na saktan ng mga tao ang kanilang anak, dinala nila ito sa isang bundok. Namuhay ang kambal sa kagubatan at kalaunan, nagkaroon ng mga anak. Magmula noon, ang kada buraw-buraw na mahuhuli ng mga tao ay pinapatay nila. At mukhang dalawa na lang ang natitirang buhay rito. Sina Romulo at Hernanda, yan ang pangalan nila. Tama, mababagsik sila. At sa katunayan yan, mas nauna pa silang mamalagi rito. Pero dahil sa antas ng aking kaalaman, natatakot silang makipagsagupa sa akin. Ang tanong nga lang, hanggang saan sila matatakot? Ayaw ko rin dumating ang araw at matatalo nila ako at itutulad nila sa iba nilang biktima. Wala naman po kayong dapat na ikatakot eh. Alam kong kaya nyo silang labanan. Nagawa ninyong mawala sa paningin nila eh. Napatawa na lang ang matandang ermitanyo sa sinabi ni Filemon. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad at kahit papano, kampante ang magpinsan na hindi sila masusundan ng mga buraw-buraw. Hindi na nila naalaman kung gaano katagal silang naglakad hanggang sa makarating sila sa matarik na bahagi ng bundok. Humakbang si Tandang Doro at nang medyo nakalapit na siya sa malaking bato na naroon, ikinumpas niya ang kanyang kamay. Sa isang pag-isap ng mga mata ni na Filemon, gumalaw ang bato at nagkaroon ng lagusan doon. Maaari na kayong pumasok sa aking kuweba. Halina kayong dalawa. Ang galing! Paano niyo nagawa yun? Oo nga po, kung tutusin, napakabigat ng batong yan ah.
Kahit 3 tao siguro magtulong-tulong, mahirapan na paggalawin yan. Hindi naman ganon kakomplikado. Ginamitan ko lang ng orasyon ni San Cristobal. Isa pa, buhay ang batong yan at may mga gabay ng engkantor yan na nagsisilbi na ring bantay ko rito. Tayo na. Napanganga na lang ang magpinsan dahil sa mangha. Hinawakan pa nila ang malaking bato at sinubukang itulak, pero hindi man lang ito gumalaw kahit kaunti. Dahil sa ginawa nila, nauna nang pumasok ang ermitanyo. Sumugod na rin ang magpinsan sa kanya. Nung makapasok na sina Filemon at Santino, mas namangha sila nang makita nila ang mga kumikinang na bato roon na nagsisilbing liwanag sa loob ng kuweba. Ang ganda! Ano po yan, Tandang Doro? Mga simpleng bato lang yan na may kung anong mineral na nakapaloob, kaya nagliliwanag. Gaya ngayon, hindi ko na kailangan ng sulo rito. Maliwanag na ang buong tirahan ko. Ibig niyo pong sabihin, ito ang naging bahay ninyo? Aba oo, matagal na panahon na mula nung dito ako tumira. Dito ko na rin nahubog palalo ang aking kakayahan bilang isang ermitanyo. Patawad po, Tandang Doro. Pati kayo inadamay sa gulong to. Pasensya na po kayo riyan kay Santino Maraming tanong eh. Ano ka ba, Filemon? Natural lang naman yan sa mga bata. Isa pa, hindi rin naman ako magsasawang sagutin ang tanong niya. Nakipagkwentuhan si Santino kay Tandang Doro hanggang sa lumaon, nakatulog na siya sa hita ng binata. Hinayaan na muna siya ni Filemon at nang sinatandang Doro na lang at Filemon ang natitirang gising. Alam mo, Filemon, marami na ang nagtangkang patayin ng mag-asawang buraw-buraw na yan. Pero lahat sila ay nangamatay. Ewan ko nga ba, mukhang mga 30 taon lang nakakaraan. Bakit po nabigo sila? Hindi ba nila alam ang patungkol sa pagpugot ng ulo ng buraw-buraw? Siguro alam din nila. Pero baka hindi sapat ang kanilang kakayahan para pugutan ng ulo ng mga aswang na yon. Maliliksi sila. At kung mas mabagal kang gumalaw kaysa sa normal na paggalaw ng tao, magiging pagkain ka lang nila. Bakit po lumabas ulit yung mga yun? Sa 25 taon ko sa mundong ito, ngayon ko lang talaga sila narinig at nakasagupa. Matagal na silang nandito. Pero sa ibang lugar sila nang bibiktima. Baka nagkataon lang na wala silang naramdamang banta sa mga liblib na nayon dito, kaya naisipan nilang dito manalasa. Napakawalang hiya talaga ng mga aswang na yan. Pati ang ama ni Santino, dinamay pa nila. Ikinalulungkot ko nangyari sa kanya. Napakalupit talaga ng mga buraw-buraw na yan. Wala silang awa kung pumatay. Balang araw, makakaharap din nila ang kanilang katapat. Kapag nangyari yun, wala nang matitirang lahi ang mga... Teka, may narinig ako patungkol sa itlog ng buraw-buraw. Nayon sa kanila malapit na mapisa. Isa pa yan sa inaalala ko. Kung kaya ko lang sanang labanan ng harapan ng mga aswang na yan, hindi ako magdadalawang isip na ubusin sila. Bakit hindi po ninyo hinanap yung tao na posible makapatay sa mga aswang na buraw-buraw? Sa totoo lang, nahanap ko na. Kailangan ko lang siyang sanayin para mas maging magaling sa pakikipaglaban. Kung ganun po, puntahan natin siya. Nakahanda rin naman akong tumulong kung sakali Hindi na kailangan, Filemon. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin, Tandang Doro? Hindi ko na siya kailangang panghanapin dahil kasama ko na siya ngayon. At ikaw yon, Filemon. Ho? Ako? Paano po naging ako ang hinahanap niyo? Nararamdaman ko ang kabutihan mo at ang kagustuhan mong ipagtanggol ang mga naaapi. Alam kong biglaan ang pagsabi ko sa iyo nito, pero kung hindi ka pa handa, maghihintay na lang ako. Hindi naman po sa ganon. Medyo nag-aalangan lang ako. Kasi baka hindi ko makakaya yung mga buraw-buraw na yun Malalakas sila at maliliksi. Kayang-kaya nila akong patayin ng mabilisan kung gugustuhin nila.
Huwag kang mag-alala. Kahit na malakas sila, kaya ko naman silang sabayan. Sandali lang at may kukunin lang ako sa supot ko. Ano ba yan, Tandang Doro? Ito ang mutyang kuko ng isang dambuhalang ahas. Sa aking palagay, malapit nang mag-100 taon ng edad ng ahas na pinagkulan nito. Nahuli ito ng mga katutubo at pinagpasapasa nila ang kukong ito hanggang sa makarating na sa akin. Ididikit mo lang yan sa pusod mo at itatali. Paniguradong makakaroon ka ng karagdagang lakas at liksi na kagaya ng isang ahas. Hindi ka rin madaling dapuan ng sakit hanggang nasa sayo ito. Hindi ko po siguro matatanggap yan. Hindi ako karapat-dapat sa mutya ng kuko ng isang dambuhalang ahas, Tandang Doro. Paano mo naman nasabi? Hindi ang kahit na sinong makakapagdikta kung sino ang karapat-dapat para sa isang mutya. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya, sige na, tanggapin mo na ito. Magagamit mo ito kapag nakasagupa mo na mga buraw-buraw na yon. Sige nga po, kukunin ko na yan. Maraming salamat po, Tandang Doro. Walang anuman. Teka, ito pala ang pantali na pwede mong magamit. Idikit mo na yan sa iyong pusod. Sige po, gagawin ko yan ngayon mismo. Bukas, kung handa ka na, magsasanay tayo para mapagandaan mo ang mga buraw-buraw. Pero sa ngayon, mas maigi kung pakiramdaman mo muna ang mutya mo. Opo, Tandang Doro. Parang may kuryente na nga pong dumadaloy sa buong katawan ko eh. Parang inaantok ako. Kahit anong oras po, pwede ako magsanay. Ang inaalala ko lang ay yung pinsan ko. Walang magbabantay sa kanya eh. Natural lang yan dahil naninibago ka. Bukas paggising mo, mapapansin mong madadagdagan ng lakas mo. At dito sa pinsan mo, pwede natin siyang patulugin na lang hanggang sa matapos ang pagsasanay mo. Po? Bakit po? Matagal bang magiging pagsasanay ko? Hindi ko alam. Pero base sa estadong pisikal at espiritual mo, mukhang mabilis kang matututo. Kaya, tsak na hindi aabuti ng 3 buwan ang iyong pagsasanay. Napalunok na lang ng kanyang laway si Filemon. Dahil nakaramdam siya ng antok, nagpasya na rin siyang matulog noon. Agad siyang nakaidlip dahil sa matinding pagod at hindi na niya naisip pa ang patungkol sa nangyaring pag-atake sa kanila ng mga buraw-buraw. Kinabukasan, paggising niya ay nanatili pa ring tulog si Santino. Naisip ni Filemon ang patungkol sa sinabi ng ermitanyo sa kanya. Kaya marahan na lang niyang pinahiga sa sahig ng yungib ang bata. Nang tumayo siya, nakita niya si Tandang Doro na naghahasa ng isang patalim. Nilapitan niyo ni Filemon at tinanong kung may ginawa na ba ang matanda kay Santino na tinanguan naman ito. Ano, Filemon? Handa ka na bang magsanay? Kumpara po sa pagiganti sa mga aswang na pumatay sa tiyuhin ko at sa mga kanayon namin, palagi po akong nakahanda. Kung ganon, tayo na. Iwan na muna natin dito ang iyong pinsan. Paano po si Santino? Baka po kung mapano siya rito. Walang masamang mangyayari sa kanya rito. Babantayan siya ng mga elementong nakatira sa batong nakatakip sa bukana ng kuweba. Teka, saan po tayong pupunta para magsanay? Dadaling kita sa lugar kung saan ako sinanay ng aking maestro. Mas madali kang matututo ron. Kung ganun, tayo na po. Maaari na tayong umalis. Sige, kunin mo pala itong punyal. Ito ang gagamitin mo sa pagpugot ng ulo ng mga buraw-buraw. Ang punyal na ito ay minsan ko na rin ginamit noong patayin ko ang isang sinaunang aswang. Kinuha ni Filemon ang punyal at nagpasalamat sa matandang ermitanyo. Noon din, naglakad sila patungo sa dulong bahagi ng yungib at napalunok na lang ng laway si Filemon nang makita niyang may isa pang lagusan doon na nagliliwanag. Pumasok sila roon at napangangan na lang siya sa mangha
nang mag-iba na ang kanyang kapaligiran. Dito sa lugar na ito ako nasanay at dito rin kita huhubugin. Huwag mong isipin ang oras. Hindi yan gumagana rito. Sige po, Tandang Doro. Nakaanda na ako para sa unang pagsasanay natin. Nagsimula sa pagsasanay si Filemon at ang bawat aral na itinuturo sa kanya ni Tandang Doro ay tinatandaan niya. Mula sa pinakaunang pagsubok na ibinigay ng ermitanyo hanggang sa pinakahuli ay nagawang mapagtagumpayan ng binata. Hindi inaasahan ni Tandang Doro na magiging ganon kadali para kay Filemon ang naging pagsasanay nito. Ang inakala niyang pagsasanay na aabot ng mga 3 buwan, nagawang makabisa ng binata ng humigit kumulang 3 araw lang. Bago pa man sila umalis sa nasabing lugar, niyaya ng ermitanyo si Filemon na pumunta sa isang batis kung saan malagkit ang tubig. Hindi naman tumanggi ang binata at sumama na siya sa matanda. Habang naglalakad, Pambihira ka. Nagawa mong matapos ang pagsasanay sa maikling panahon. Ibig sabihin, talagang handa na ang iyong pisikal at espiritual na katawan para harapin ang mga buraw-buraw. Siguro nga po, handa na ako. Wala akong ibang iniisip kung hindi ang mga taong pinatay ng mga aswang na yun eh. Tuwing ipipikit ko rin ang mga mata ko, mukha ni Tio Nicasio na nagmamakaawa ang nakikita ko. Talagang napakalupit ng mga aswang na yon. Hindi bale, dahil handa ka na at nasa iyo na ang mutsa ng kuko ng dambuhalang ahas. Paniguradong magiging madali na para sa iyo ang talunin ng mga yon. Sana nga po, Tandang Doro. Kailangan matapos na ang lahat ng ito para bumalik na sa normal ang buhay namin. Kawawang pinsan ko. Maliit pa pero ulila na sa mga magulang. Alam ko naman na hindi mo siya bababayaan. Isa pa, malaki rin ang tiwala ko sa iyo ng iyong tiyuhin. Siguro nga, kung hindi ko siya pinuntahan sa inyong bahay, baka nagtagumpay na sina Hernanda at Romulo sa kanilang binabalak sa inyo. Ang ibig niyo pong sabihin, bumaba ka sa kanayunan para ipagbigay alam kay Tio Nicasio ang nangyari? Oo, at agad din niyang sinabihan ng iba niyang mga kanayon. Siguro, lahat sila ay nabahala ng malaman na aatake na naman ng mga buraw-buraw. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero marami pong salamat. Utang namin ni Santino ang buhay namin sa inyo. Walang anuman, Filemon. Teka, malapit na pala tayo sa sinasabi kong batis. Bilisan na lang natin ang ating paglalakad at nang makalangoy na tayo riyan. Ano po ba yung epekto ng malakit na tubig sa atin, Tandang Doro? Abay, marami. Kapag ibinabad mo riyan ang iyong katawan, magkakaroon ka ng kabal at kunat. Marami ng mga antingero at mga dibino ang lumangoy dyan at lahat sila'y nagkaroon ng mataas na antas ng kabal. Kung ganun po, susubukan kong lumangoy dyan. Baka sakaling makuha ko rin yung bertud ng kabal na nagmumula dyan. Sige na, sabay tayong lalangoy dyan. Pagkatapos, maaari na tayong makauwi sa yungib. Ay, oo nga pala. Naiwan pala natin doon si Santino. Sige po, gusto ko na rin po makapagpahinga eh. Nang makalapit sila sa batis, naligo sila roon. Lumangoy sila ng halos 15 minutos at nagpa siya na ring umahon sa tubig. Sinabi naman ni Tandang Doro na kahit maikling panahon lang ang pagtampisaw sa tubig ng nasabing batis, ay magkakaroon ng kabal ang kahit na sino. Tayo na. Umuwi na tayo at nang makapagpahinga ka. Siya nga pala, sa susunod na araw, kabilugan na ng buwan. Paniguradong magiging aktibo na naman ng mga buraw-buraw. Huwag lang silang magkamali na magpapakita sa akin. Hindi ko sila ayaang mabuhay pa. Ang mga kagaya nila, nararapat lang na maging alikabok. Nang mga panahong yon, nagsimula na silang maglakad pabalik sa kuweba. Nung may makita silang liwanag sa hindi kalayuan, mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang paghakbang hanggang sa makarating na sila sa tapat nito. Pumasok ka na sa lagusan para makabalik na tayo sa kuweba.
Kailangan na nating kisingin ang iyong pinsan. Napatango na lang si Filemon saka naunang pumasok doon. Nang makapasok na rin si Tandang Doro, para silang hinigop nito. Makalipas lang ang ilang minuto, lumusot sila sa loob ng kuweba. Naabutan nila si Santino na himbing pa rin sa pagtulog. Kaya napatawa na lang silang pareho. Umalis kang walang alam sa pakikipaglaban at maging sa espiritual. Pero babalik kang mahusay at biyasana sa pakikipaglaban. Maraming salamat, Tandang Doro. Utang ko sa inyo ang lahat ng ito. Huwag kayong mag-alala. Gagampanan ko ng maayos ang kung anumang tungkulin na nakaata sa akin. Maraming salamat din at nakahanda kang gawin ang mga bagay na alam ko sa aking sarili na hindi ko na kaya. Masaya po ko kung mapapatay ko ang mga aswang na yon. Dinala nila ang takot sa aming baryo. At sigurado, ngayong laganap na ang balita patungkol sa kanila, ang bawat magulang ay nababahala na sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Huwag lang sanang umabot na magaya kay Santino, mga bata. Alam kong hindi mangyayari ang pinapangambahan mo. Bago pa man magawa ng mga buraw-buraw ang iniisip mo, napatay mo na silang dalawa. Sana nga po. Gabayan din ako sana ng Diyos sa misyong kong ito, Tandang Doro. Pagkatapos ng kanilang maikling pagkukwentuhan, inurasyonan ng matanda si Santino para magising ito. Panandalian ding nagpaalam si Tandang Doro para kumuha ng kanilang makakain. Nung wala nang matanda, ikinuwento ni Filemon sa kanyang pinsan ang nangyari. Sinabi na rin ng binata na pinatulog ng ermitanyo ang bata ng ilang araw. Namangha naman si Santino at sinabi na nakahanda siyang tumulong sa binata sa pagpatay sa mga buraw-buraw. Makaraan ng humigit kumulang 30 minuto, nakabalik na ang ermitanyo. May dala itong prutas at pinagsaluhan nila yon. Pagkatapos kumain, nakaramdam na matinding pagod ang binata. Dahil dito, buong araw siyang natulog. Nagising na lang siya nang yugyugin siya ni Tandang Doro at paalalahan ng kabilugan ng buwan noong gabing yon. May nakita akong mga tao dito sa gubat. Palagay ko, mga dayo lang sila at naisipan na magpalipas ng gabi rito. Ano pong kailangan natin gawin? Magbantay lang tayo sa paligid. Gaya nga ng sabi ko, matalas ang pangamoy ng mga buraw-buraw. Maamoy talaga nila ang mga dayong yan. Sige po, magbabantay ako sa paligid. Para kung lalabas sa mga buraw-buraw para umatake, mapuprotektahan natin ang mga dayo. Kailangan hindi na madagdagan pa ang mga naging biktima ng mga aswang na yon. Sasama po ako. Ayoko maiwan dito sa kuweba. Ikaw ang bahala, Santino. Pero kinakailangang mag-ingat ka. Teka, bibigyan kita ng batoo mo. Para naman may pangontra ka sa mga masasamang elementong gumagala rito sa bundok. Naku, maraming salamat po, Tandang Doro. Saktong pagkabigay ng matandang ermitanyo ng batoo mo kay Santino, nakarinig sila ng malakas na sigawan. Alam nilang hindi madaling makapasok ang kung anumang ingay sa loob ng kuweba. Pero ng mga panahon na yon, dinig nila ang paghingi ng tulong ng mga tao. Dahil walang panlaban si Santino, binigyan na rin siya ng patalim ng ermitanyo. Mukhang nagsisimula na mga aswang. Tayo na talamin natin kung ano ang nangyari. Kinakailangang mailigtas natin ang mga dayo bago pa man sila magawang biktimahin ng mga buraw-buraw. Nakahanda na po kami, Tandang Doro. Tayo na po. Mukhang nakakagulo na sila. Siguradong nakita na nila yung mga asawang buraw-buraw. Mag-iingat kayo. Huwag niyo nga hayaan na magkaroon ng pagkakataon ng mga buraw-buraw na biktimahin kayo. Noon din, lumabas sila at hinalughog ang gubat doon. Hinanap nila ang kinaroroonan ng mga tao, pero hindi nila makita mga ito. Ayon naman sa ermitanyo, malamang daw na nagsitakbuhan na mga yon. 3 sila. At siguradong nagsitaka sila para makaligtas sa mga buraw-buraw. Pero alam naman nating hahabulin pa rin sila kahit saan sila magpunti. Yun na nga ang problema. Kaya kailangan natin silang mahanap at nang magawa natin silang protektahan. Tayo na.
Santino, sumama ka sa kuya mo. Ako naman, doon ako pupunta sa banda roon. Agad na umalis sa matandang ermitanyo, kaya nagpasya naman ng magpinsan na maghanap ng posibleng pinuntahan ng mga dayo. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pagtakbo nang marinig nila ang pagsigaw ng isang babae at lalaki. Nabahala sila, kaya hinanap nila yon. Sa banda ron, kuya, may naririnig rin akong kaluskos. Sigurado kong inaabol sila ng mga buraw-buraw. Tayo na, bilisan natin ang pagtakbo at baka mahuli tayo ng dating. Sige kuya, mauna ka na dahil mas mabilis ka na sa akin eh. O sige, mag-iingat ka ha. Mga aswang ang kalaban natin, ihanda mo na rin ang patali mo at nang may magamit ka kung sakali. Opo kuya, kanina ko po ito inihanda. Dahil sa pagkabahala, nauna nang tumakbo si Filemon. Nakasunod naman ang kanyang pinsan sa likuran niya, kaya kampante siyang walang mangyayari sa bata. Nung papalapit na sila sa mga sumisigaw, Santino, ihanda mo sarili mo. Nakita ko na ang buraw-buraw. At tama ang kutob natin. Hinahabol nila yung mga dayo. Bakit dalawa lang? Akala ko ba 3 yung dayong pumunta rito? Yan ang hindi ko alam. Malalaman natin yan mamaya kapag nakausap natin ang dalawa. Sa ngayon, kailangan natin kunin ang atensyon ng mga buraw-buraw. Baka magtagumpay sila sa kanilang binabalak eh. Paano natin gagawin yun? Sabihin mo, may tiwala ka ba sa akin? Oo naman, pinsan kita kaya malaking tiwala ako sa iyo. Kuya Filemon, bakit mo naman naitanong yan? napangiti lang ang binata. Pinalapit niya sa kanya si Santino saka inilatag dito kung ano ang kanilang magiging plano. Dahil buo naman ang tiwala ng bata kay Filemon, agad na pumayag ito. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang marinig nila ang malakas sa pagsigaw ng lalaki. Kasunod nito, napayak ang babae at tumingi ng tulong. Mukhang di maganda to. Tayo na, Santino. Mas lumapit tayo ron at isagawa na natin ang plano natin. Sige kuya, nakahandaan na rin naman ako eh. Mabuti kung ganun. Maging alerto ka lang ha, at huwag kang panghihinaan ng loob. Hindi kita pababayaan. Mas binilisan nila ang kanilang pagtakbo hanggang sa makita nilang kinakain ng isang buraw-buro ang laman loob ng lalaki. Ang babae naman umiiyak at tumihingi ng tulong habang nakalumpasay sa lupa. Noong mga panahong yon, bagyang nagtago ang binata. Sinabihan niya na rin ang kanyang pinsan na magpapansin sa mga buraw-buraw para maalis ang pansin ng mga ito sa mga dayo. Noon din, humakbang si Santino. Samantala, inihanda naman ni Filemon ang kanyang sarili. Napahawak na rin siya ng maigpit sa kanyang patalim at hindi niya inalis ang kanyang paningin sa mga buraw-buraw. Uy! Anong ginagawa nyo? Pabayaan nyo ang mga dayong yan. Iaalay ko na lang ang sarili ko bilang kapalit sa babaeng yan. Ha! Ang lakas naman ang loob mong magpakita ka rito nang mag-isa ka lang. Nasaan ang kuya mo? Huwag mong sabihing iniwan ka na niya. Hindi bale, masasarbang kami sa laman mo. Ang buong akala namin hindi ka na namin makikita ulit eh. Talagang hinahanap ko kayo. Gusto ko nang sumunod sa aking ami, ang isa sa mga taga-nayon na pinatay ninyo. Kung ganon, tamang-tama. Hindi pa namin napapatay ang babaeng yan. Kulang ang laman loob ng 2 dayo. Mabuti na lang at nakarating ka rito. Ate, tumakbo ka na. Ako nang bahala rito. Iligtas mo ang sarili mo. Napatango ang babae kay Santino at napatakbo ito nang hindi lumilingon. Nang wala na ang babae, napaangil ang 2 buraw-buraw. Humarap sila kay Santino at iginalo nila ang kanilang buntot. Habang nasa ganoong sitwasyon, maingat namang umikot si Filemon patungo sa bandang likuran ng mga aswang. Napangisi na lang siya at napasenya sa kanyang pinsan na aliwin muna ang 2 habang naghahanap siya ng magandang pwesto. Ngayong wala na ang babae, voluntaryo kang magpapabiktima sa amin. Ako na ang mismong papatay sa'yo. Sige, asawa ko. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa batang yan. Alam kong kahit sisigaw pa yan, ay wala nang tutulong sa kanya. Napangisi ang lalaking buraw-buraw habang pinapanood ng kanyang asawa na papalapit kay Santino. Nang makita naman ni Filemon na anumang oras ay susugurin ng kanyang pinsan ng aswang, humanda siya para sumugod sa mga buraw-buraw. Ngayon, makakatikim ulit ako ng laman ng isang bata.
Matagal na rin ako noong huling nakapambiktima ng tulad mo. Santino, takbo na! Kami na bahala rito! Hindi po ako tatakbo, Tandang Doro. Tutulong po ako. Hindi ko akalain kasama mo palang matandang ermitanyo na yan. Hindi bale, kumakain din naman kami ng laman loob ng matanda. Kahit amoy bulok na ang laman loob niyan. Ikaw ang uunahin ko! Tumakbo si Filimon para sugurin ang lalaking buraw-buraw. Sa hindi niya inaasahan, napalingon sa kanya si Romulo. Ngumiti yun at bago pa man tuluyang makalapit si Filimon, hinambalos na niya ito gamit ang kanyang buntot. Nagawang makailag ng binata, pero dahil sa biglang pangyayari, nabuwal siya sa lupa. Mag-iingat ka, Filimon! Opo, Tandang Doro, ikaw rin. Malakas ang babaeng buraw-buraw na yan. Kahit malakas siya, kaya ko naman siyang patayin! Huwag ka magmayabang, Tanda. Ngayon, inaamin mo na sa iyong sarili na mas mahina ka. Sumugod ang babaeng aswang kay Tandang Doro, kaya nilabanan niya ito. Tumulong naman ang bata sa ermitanyo para labanan ang babaeng buraw-buraw. Nakita ni Filimon ang nangyari, kaya mabilis siyang bumangon at binalaksa ng tulungan ng dalawa. At saan ka pupunta, binata? Tutulungan mo ang kasama mo? Tayong dalawa magtutuos! Sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Bago matapos ang gabi, sinisiguro kong wakwak na ang iyong tiyan. Yan ay kung magagawa mo. Nandito kami para patayin kayong mag-asawa at hindi kami aalis hanggat hindi namin nagagawa ang aming pakay sa inyo. Umangil ang lalaking buraw-buraw at sa isang pagkisap na mga mata ni Filimon, sinugod siya nito. Inihanda naman ni Filimon ang kanyang sarili at nang akmang sasagpanginasana siya ng aswang, umilag siya at sinubukang saksakin ito. Napangisi na lang ang buraw-buraw nang gawin yon sa kanya ng binata. Ano ang akala mo? Madali mo ako masusugatan yan? Ha! Nagkakamali ka! Oo nga't hindi ka madaling masugatan, pero tingnan na lang natin kung magkaroon ako ng pagkakataon na saksakin ka ng mas malalim. At inakala mo bang papayagan kitang gawin yun sa akin? Wala kang magagawa dahil kaya ko na makipagsabayan sa lakas at liksi mo. Muling napaangil ang aswang. Bagyang gumalaw ang kanyang katawan at alam na ni Filimon na naghahanda na ito sa pag-atake. Inakala ng binata na lalapitan siya nito para kagatin. Pero bago pa man niya malaman ang totoong balak ng aswang, pinuluputan na siya nito. Sinikap naman ni Filimon na huwag niyang mabitiwan ang hawak niyang patalim at huwag itong tumarak sa kanya. Ilang sandali pa, napansin niyang parang may kung anong kakaiba sa naging galaw ng buraw-buraw. Napangisi na lang siya nang maisip na marahil dumidiin sa balat ng aswang ang kanyang punyal. At dahil sa lakas ng pagkakalingkis nito sa kanya, mas lalo pang nahiwa ang balat niya. Akala ko ba may sa kabalang balat mo? Bakit ngayon dinaramdam mo ang sakit? Gusto ko lang ipaalam sa iyo na ang punyal na hawak ko ay bigay pa sa akin ng ermitanyo at ito ang ginamit niya para pumatay ng mga aswang. At dapat maging proud ka dahil ikaw na ang susunod na mamamatay gamit nito. Hindi ko papayagang mangyari yan. Ano akala mo sa akin, hangal? Sige, gawin mo kung anong gusto mo at gagawin ko rin kung anong iniisip ko. Talagang gagawin ko. Magpaalam ka na sa mga kasama mo. Walang alam si Filimon sa binabalak ng buraw-buraw. Nakaramdam siya ng kaba kaya sinikap niyang magpumiglas para makaalis na siya sa ganoong sitwasyon. Ilang sandali pa, naramdaman niyang bagyang nagiging maluwag ang pagkakapulupot. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay na may hawak na punyal. Sa hindi niya inaasahan, bago pa man magawa ni Filimon ang kanyang binabalak, ngumanga na ang buraw-buraw. At bigla siya nitong nilamon ng buo. Sobrang nataranta si Filimon, kaya nag-isip siya ng kanyang pwedeng gawin. Gagamitin sana niya ang kanyang patalim para kumapit sa bunganga ng aswang, pero bago pa man niya magawa ito ay dumaus-us na siya. Nung mga panahon yon, naisip niyang itarak ang patalim niya sa loob ng katawan ng nilalang. Nang magawa niya ito, naging malikot ang buraw-buraw. Palatandaan na nasaktan ito. Hindi tumigil si Filimon at mas lalo pa niyang diniinan ang kanyang punyal sa loob ng tiyan ng nilalang. Nagulat na lang siya nang magawa niya itong mahiwa at tuluyan siyang makalabas mula sa tiyan ng aswang.
Anong ginawa mo sa akin? Hayop ka! Ikaw ang hayop! Kayo ang rason kung bakit maraming namatay dito sa liblib na lugar. Dahil nararapat lang din naman sa mga taong kagaya mo ang kamatayan. Alam mo kung kanino talaga dapat yon? Sa inyo! Ngayong nahiwa ko ng tiyan mo, madali ko nang mapupugot ang ulo mo. Yan ay kung magagawa mo. Hernanda, tulungan mo ako. Hindi! Nasaan ang asawa ko? Iniwan ka na niya. Alam niyang mahina ka na at wala nang laban. Mukhang ayaw niyang maging kagaya mo. Hindi ito maaari. Sige na, Filemon. Pugutan mo na ng ulo ang aswang na yan. Sinubukan pang manlaban ni Romulo, pero nagawang makakyat ni Filemon sa kanyang katawan ng walang kahirap-hirap. Ilang beses din niyang tinangkang kagatin ng binata, pero sa kada paggalaw niya'y natitigilan siya dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Hindi mo ba inaasahan na magagawa ko to? Bakit parang natigilan ka? Kung mapapatay mo man ako ngayon, paniguradong may isang buraw-buraw rin ang mabubuhay para patayin ka at ang iba pang mga tao na malalapit sa'yo. Tumigil ka na! Huling salita mo na yan dahil pupugutan na kita ng ulo! Ngumanga ang lalaking buraw-buraw para sana muling lulunin si Filemon. Pero bago pa man niya magawa ang kanyang binabalak, mas lumapit pa ang binata sa bandang liig ng aswang. Walang pagdadalawang isip niyang ginilitan ito. At kahit na nagwawala ang aswang, wala na itong nagawa dahil naging mahina na siya. Kalaunan, nagawa ni Filemon na pugutan ng ulo ang lalaking buraw-buraw. Kasabay ng pagbagsak ng katawan ng aswang, lumapag din sa lupa ang binata. Tandang Doro, ano nangyari? Papanong? Mas malakas ang babaeng buraw-buraw kaysa sa lalaki. Munti ka na niya akong mapatay. Mabuti na lang at naorasyonan ko siya para makaramdam siya ng kaba. Nang makita naman niyang ginihiwa mo ang tiyan ng asawa niya, doon na siya nataranta. Siguro, kung hindi mo nagawa yon, hindi rin ako makakapag-orasyon. Baka nakain na ako ng buraw-buraw na babae. Diyos ko po, mabuti na lang, yun lang ang natamo mo. Teka, tutulungan na po kita dyan, Tandang Doro. Maraming salamat. Sige, kaunti lang ito. Wala naman nangyaring malubha sa akin. Panigurado na dahil lang ito sa lakas ng mga buraw-buraw na yan. Madali lang naman itong gamutin. Mabuti na lang talaga, tumakas yung babaeng buraw-buraw. Kung hindi lang sana ako tinulak kanina ni Tandang Doro, nagtagumpay ang aswang na yun na makain ako. Maraming salamat po, Tandang Doro. Hindi bali na. Saka na natin problemahin yung buraw-buraw na yon. Ang mahalaga, napatay natin yung asawa niya at hindi na tayo mahirapang patayin yun. Sige, umuwi na muna tayo sa kuweba. Maganda tayo para sa susunod na paghaharap. Kailangan sa pagkakataong yon, mapatay na natin ang babaeng buraw-buraw. Tama po kayo, Tandang Doro. Kapag hindi natin napatay si Hernanda, may posibilidad na marami pa ang kanyang mabibiktima. Minabuti nilang tatlo na bumalik na muna sa kuweba. Hindi na nila sinundan pa at inalam ang kalagayan ng babaeng dayo dahil alam nilang nakalayo na rin ito sa paanan ng bundok. Nung makarating sila sa yungib, nagpahinga silang tatlo. Napag-usapan din nila ang patungkol sa itlog ni Hernanda na posibleng mapisarin at maging salot sa mga liblib na baryo. Dahil dito, pinagplanuhan nilang hanapin yon at sirain. Nagpahinga muna sila ng mga 3 araw dahil wala naman rin pagsugod ang babaeng buraw-buraw. Pagkatapos nito, nagsimula silang magplano kung paano nila susugurin ang kuta ng buraw-buraw para mabasag nila ang itlog nito. Nung makabawi na sila ng kanilang lakas, hinalugog nila ang buong kabundukan para mahanap lang ang pugad ng babaeng buraw-buraw. Inabot sila ng halos 1 linggo pero hindi sila tumigil. Isang takip silim, May yungib sa banda roon at naamoy ko ang lansan ng bukana ron. Malakas ang inala kong naroon ang kuta ng buraw-buraw at doon na rin natin matatagpuan ang mga itlog niya. Kung ganun, pasukin na po natin at ang matapos na to. Oo nga po, Tandang Doro. Madali lang naman po sigurong basagin ang itlog ng aswang na yun, no? Tama ka, Santino.
Pero delikado sa loob. Ako na lang muna ang papasok at nang hindi tayo kaagad mapansin. Magbantay na lang muna kayo rito. Paano po kung nandyan yung buraw-buraw? Sa mga oras na ito, siguradong tulog pa siya. Hindi pa naman gaanong madilim ang paligid. Aktibo lang yan kapag gabi na. Kailangan ko lang bilisan dahil baka magising siya at maabutan niya ako. Napatango ang magpinsan sa sinabi ng ermitanyo sa kanila. Sinundan na lang nila siya ng tingin nung makapasok na ito sa yungib. Makaraan ng ilang sandali, parehong kinabahan sina Filemon at Santino dahil sa pangyayari. Dahil dito, minabuti nilang dalawa na silipin ang loob ng yungib. Nakita nilang maingat na naglalakad si Tandang Doro at napansin din nila ang isang bagay na naroon. Sigurado kung yan yung itlog ng buraw-buraw. Kung mababasag ni Tandang Doro yung itlog, mawawalan na ng tuluyan ang lahi nila. Kaya kailangan din natin patayin si Hernanda. Kapag wala na siya, maipagiganti na natin ang tatay mo at mailigtas pa natin ang maraming tao. Uy, ayan na kuya. Malapit na si Tandang Doro sa itlog ng buraw-buraw. Teka, mukhang iba yung pakiramdam ko, Santino. Tara, sundan natin siya. Mukhang delikado yung sitwasyon niya. Pero baka kung magising ang buraw-buraw, panigurado na nandyan lang yan sa loob eh. Hintayin na lang muna natin dito si Tandang Doro. Napabuntong hininga na lang si Filemon dahil sa sinabi ng kanyang pinsan. Kagaya ng sabi nito, nagpasya na lang sila na hintayin ang matandang ermitanyo sa labas ng kuweba. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig sila ng pagmumura ng ermitanyo sa loob at kasunod nito may kung anong nabasag doon. Napangisin na lang ang magpinsan dahil alam nilang napagtagumpayan ni Tandang Doro na basagin ang itlog ng buraw-buraw. Nabahala na lang silang dalawa nang hindi nila inaasahan ay nakarinig sila ng pag-angil. Naging malakas ang kutob nila na ang buraw-buraw yun, kaya sinubukan nilang sumilip. Saktong pagkabaling nila sa loob ng kuweba, sumilip din sa kanila si Tandang Doro. Nagtaka pa ang magkapatid dahil hindi siya nagsasalita at ulo lang ang kanyang ipinapakita. Ano, Tandang Doro? Nagawa mo na bang basagin ang itlog ni Hernanda? May narinig kasi kaming ingay sa loob eh. Mabuti po't hindi rin nagising ang buraw-buraw. Kung nagising siya, panigurado na nahuli na niya kayo at napigilan siya. Ha? Oo! Nagawa kong basagin ang itlog. Wala na ring susunod na henerasyon ng buraw-buraw. Ha? Hernanda? Anong ginawa mo? Alam kong hindi ikaw si Tandang Doro. Ikaw babaeng buraw-buraw. Ako nga! Anong inakala ninyo? Mabubuhay pang matandang ermitanyo pagkatapos siyang basagin ang itlog ko? Ang taging pag-asa ng aming lahi! Anong ginawa mo kay Tandang Doro? Ang sama mo talaga! Mas masahol ka pa sa demonyo! Simple lang, kinain ko ang kanyang laman loob at pagkatapos binali ang kanyang leeg para madali para sa akin ang pugutin ang kanyang ulo. Nung naihiwalay ko na ang kanyang ulo, tinuro ko ang kanyang katawan. Inakala ko ngang may kabal siya pero ang hindi niya alam, walang silbi ang anumang proteksyon ng tao rito sa loob ng yugib ko. Ito ang ulo niya! Saluin niya! Ipinasa ng buraw-buraw ang ulo ni Tandang Doro kina Filemon. Napatras naman ang magpinsan. At noon lang nila nalaman na hinawakan lang pala ng aswang ang ulo ng ermitanyo. Napangisip pa sa kanila si Hernanda at napaangil. Humanda na rin ito para lumabas sa kanyang kuweba. Humanda kayong dalawa! Talagang nakahanda na kami. Hindi mo kami magagawang talunin. Kahit pa na isa kang aswang at kami mga tao lang. Nung nakaraan pa ako nananabik sa mga laman loob ninyo. Ngayon, sigurado na ako magagawa ko ng kainin ng mga yan. Hanggang imahinasyon mo lang yan. Hindi kami natatakot sa iyo, buraw-buraw. Noon din, lumabas si Hernanda sa kuweba. Duguan ang bunganga nito at maging ang kanyang katawan. Naganda naman ang magpinsan para sa kung anumang gagawin ng buraw-buraw sa kanila. Walang ano-ano, bumwelo ang aswang at sa isang pagkisap na mga mata ni na Filemon, lumapit ito sa kanila. Umilag silang pareho, kaya hindi nagtagumpay ang aswang na masunggaban ng isa sa kanila. Santino, kailangan natin mag-ingat. Mukhang nag-ibayo na ang kanyang lakas. Panigurado na mahihirapan tayo nito. Sige, Kuya Filemon. Ano, nagulat ba kayo?
Ngayon wala nang aking magiging anak. Nakahanda na rin ako makipagpatayan sa inyo. Bago pa man malaman na magpinsan ang gagawin ng buraw-buraw, bigla na nitong naigalaw ang kanyang buntot. Hinambalos nito sina Filimon at Santino, kaya pareho silang tumilapon. Napaangi lang ang aswang at mas lalo pang naging mabagsik ang itsura niya. Napaungol naman ang magpinsan, pero kahit papaano, hindi gaanong nasaktan si Filimon dahil sa kabal sa kanyang katawan. Agad siyang tumayo. Hinawakan niya ang kanyang punyal at tumakbo siya para sugurin ng aswang. Sinalubong siya ni Hernanda at sinubukan siyang kagatin ito. Bago pa man makalapit ng gusto ang buraw-buraw, nagawa ng makailag sa kanya ng binata. Ang liksi mo! Paano mo nagagawa yan? Huwag mong sabihin sa akin na... Ngayon mo lang pala napansin ang kakaibang gliksi ko? Bakit? Parang ahas na rin ba ako kung gumalaw? Matagal na akong maliksi at malakas. Ha? Kahit ano pa man ang meron ka, kaya kitang durugin, kagaya ng ginawa ko sa ermitanyo. Anong akala mo? Hindi ko nararamdaman na meron kang tangang mutya. Kung hindi ako nagkakamali, may kukuka ng isang dambuhalang ahas. Wala ka ng pakialam dun. Kahit na ano pa man ang mutyang naririto sa akin. Iisa rin ang aking layunin, at yun ay patayin ka. Talagang napakabango ng laman loob mo. Ngayon pa lang, alam kong mabubusog ako sa atay at bituka mo. Nung mapansin naman ng binata ang paghahanda ng aswang, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. May nakita siyang malaking bato, kaya napangisi siya at inihanda ang kanyang sarili. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, umatake ang buraw-buraw upang sagpangin ang kanyang tiyan. Pero tumakbo si Filimon para bumuelo. Hinabol siya ng aswang, kaya mas binilisan na niya. Bago pa man siya maabutan ng buraw-buraw, tumakbo siya at lumundag patungo sa malaking bato. Nakita niyang malapit na sa kanya ang aswang, kaya muli siyang lumundag para maabot ang ulo ni Hernanda. Nung nasa ere na siya, biglang ipinihit ng buraw-buraw ang kanyang katawan, sabay hambalos kay Filimon gamit ang buong lakas niya. Hindi naman inaasahan ng lalaki na gagawin yun ni Hernanda. Tumilapon siya at tumama ang kanyang katawan sa isang malaking puno. Pagbagsak niya, napahawak na lang siya sa kanyang likod dahil sa matinding sakit. Anong akala mo? Hindi ko nababasa ang galaw mo? Tao ka lang, samantalang ako, isang mataas na uri ng aswang. Anong ginawa mo kay kuya? Manda ka sa akin, aswang ka. Kahit bata lang ako, kaya ko rin lumaban. Ha! Ang lakas talaga ng loob mo, bata! Halika rito, maglaro tayo. Pupuluputan kita at dahan-dahan kitang papatayin. Huwag mong pakialaman ang pinsan ko. Ako ang harapin mo at tayong dalawa magtutuos. Kaya ko ito, kuya. Hindi ako papayag na pati ikaw ay mawala rin sa akin dahil sa kagagawan ng buraw-buraw na ito. Wag! Baka kumapano ka. Ako na lang bahalang umarap sa aswang na yan. Huwag kayong magtulakan. Pareho rin naman kayo mamamatay sa bandang huli. Pero yun nga lang, mas mauna ang batang ito. Halika bata, lumapit ka pa rito. Huwag kang makinig sa buraw-buraw na yan. Pabayaan mo akong tapusin ang labang ito. Huwag ka nang sumali, Santino. Hindi nakinig kay Filimon si Santino. Nagsimula itong maglakad na parang wala sa kanyang sarili at dahan-dahan itong lumapit sa buraw-buraw. Napangisi naman si Hernanda, kaya nabahala na ang binata. Santino! Pinagsabihan na kita, hindi ba? Talagang hindi yan makikinig sa'yo. Tignan mo ang kanyang mga mata. Parang inaantok, hindi ba? Ha! Nagawa ko siyang hipnotismuhin at gagawin ko rin yan sa'yo. Pero bago yan, bubusigin ko muna ang aking sarili. Hindi! Hindi ako papayag! Gumalaw ka lang ng kaunti. Kitsakin ko sa'yo na bubulagin ko mga mata mo. Puro ka na lang naman pananakot. Mahina ka pa. Kung nagawa kong patayin ang matandang kasama nyo, magagawa ko rin yan sa inyo. Ibinaling ng buraw-buraw ang buong pansin niya kay Santino. Umangil ito at nang makita ni Filimon na gumagalaw ang katawan ng aswang, pinilit niya ang makatayo. Nang magawa na niya ito, tumakbo siya ng mabilis saka lumundag para bumuelo. Nagawa niyang kumapit sa katawan ng aswang na malapit sa kanyang ulo. Sinubukan pa siyang tabigin ni Hernanda, ngunit hiniwa ni Filimon ang isang braso nito.
Namangha pa ang binata nang magawa niyang putulin yon. Napaangil ang aswang at natigilan, kaya hiniwa na rin ni Filemon ang kabilang braso niya. Hindi ko inakala na kung anong kunat ang balat mo sa katawan siya namang lambot ng mga braso mo. Anong ginawa mo? Pagbabayaran mo ito ng mahal! Sa halip na atakihin ng bata, nagwala si Hernanda at sinikap niyang ibalibag si Filemon. Pero dahil malakas ang pagkapit ng binata, hindi nito nagawa ang kanyang plano. Upang mahulog si Filemon, sinubukan ng aswang na ibangga ang kanyang katawan sa mga puno roon. Napailing na lang si Filemon, at dahil sa bertud ng kuko ng ahas, hindi siya bumagsak. Ano nga sabi ko sa'yo? Bubulagin kita? Ha! Ang lakas ng loob mo! Akala mo ba'y magagawa mo talaga yan? Ipinihit ng buraw-buraw ang kanyang ulo, hanggang sa makaharap na niya si Filemon. Ngumisi ito at ngumanga ng napakalaki. Alam ng binata kung ano ang plano ng aswang, kaya lumundag siya saka kumapit sa pinakamalaking puno. Na mga panahong yon, may nabaling sanga sa puno. Kinuha niya ito at muling lumundag patungo sa buraw-buraw. Hindi inaasahan ng aswang ang kanyang gagawin, kaya hindi na ito nakailag pa. Buong lakas na itinarak ni Filemon ang sanga sa mata ni Hernanda. Napasigaw ng malakas ang aswang. Dahil sa matinding galit niya, hinambalos niya ng kanyang buntot si Filemon, kaya nahulog ito sa lupa. Nagwala naman ang aswang, dahil hindi niya magawang hugutin ang sangang nakatarak sa kanyang mga mata, dahil nga wala na ang kanyang dalawang mga kamay. Kapag sinabi ko, gagawin ko. Ngayong isa na lang ang mata mo, magiging limitado na rin ang paningin mo. Teka, Santino, ayos ka lang ba? Oo, kuya. Ano ba nangyari? Bakit parang nakalutang lang ako kanina? May ginawa sa iyo ang buraw-buraw. Hindi bale, nakawala ka na sa kanyang salamangka. Sige na, doon ka na muna sa gilid at may tatapusin akong gulo rito. Sige, Kuya Filemon. At nakawala na pala yung batang yan sa aking hipnotismo, ha? Pakialamero ka talaga. Humanda ka. Dudurugin ko rin ang mga mata mo. Nagdududa na ako sa kakayahan mo Hindi mo magagawa yan dahil ang totoo, mahina ka pala. Hindi sumagot ang buraw-buraw. Humarap siya kay Filemon at napaangil. Alam ng binatang sobra na ang galit ng aswang sa kanya. Kaya inihanda niya ang kanyang punyal at naghintay ng tamang pagkakataon. Nang yumuko ng bahagya ang aswang upang atakihin siya, biglang kumapit si Filemon sa sangang nakatarak sa mata ng aswang. Mas lalo pang nagwala ito, kaya napalambitin ang binata. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo sa akin! Binulag mo ang isang mata ko! Dapat lang yan sa mga kagaya mo. Pero alam mo kung ano ang mas karapat-dapat sa'yo? Mamatay! Nang maramdaman ni Filemon na malapit na siyang mahulog, sinubukan niyang lumundag patungo sa katawan ng aswang. Kumapit siya rito at sinikap na huwag mahulog. Nagwala ulit ang buraw-buraw at sinubukan niyang kagatin si Filemon. Pero hindi niya ito maabot dahil sa sangang nakatarak sa kanyang mga mata. Nang mga panahong yon, itinaas ng binata ang kamay niya na may hawak ng punyal at sinikap na itarak yon sa liig ng buraw-buraw. Naging panay naman ang iling ng aswang, kaya hindi ito nagawang sugatan ni Filemon. Akala mo ba papayag ako sa binabalak mo? Kahit na anong gawin mo, alam kong unti-unti ka nang nangihina. Ilang sandali na lang, magagawa na kitang pugutan ng ulo. At paano ka naman nakakasiguro magagawa mo yan? Alam kong may takot pang naiiwan dyan sa loob ng puso mo. At ako ang dahilan yan. Nagkakamali ka. Kung may natitira man dito sa puso ko, yun ay galit. Galit sa'yo at sa mga kagaya mong aswang. Kung hindi dahil sa inyo, buhay pa sana ang tiyuhin ko. Wala akong pakialam sa kanya. At pati na rin sa iba pa naming naging biktima. Mahihina sila. At kapag mahihina, nagiging pagkain lang namin. Talagang wala kang awa. Hindi ka na dapat ang buhayin pa. At kayo, nararapat din kayong maging pagkain ko. Kaya humanda ka, binata. Ikaw at ang batang kasama mo ay magiging patawid gutom ko. Hindi ko papayagang mangyari yan. Pagkawikan ni Filemon, buong tapang siyang lumundag ulit patungo sa sanga ng puno na nakatarak sa mata ng aswang. Pagkakapit niya roon, naging mahina ang pagkakakapit ng sanga.
at nakaamba na itong mahulog. Wala nang nagawa si Filemon kundi ang sumugal. Lumundag ulit siya at dahil sa biglaang ginawa niya, hindi nakapaganda ang buraw-buraw. Nagawang maabot ng binata ang leeg ng aswang at bago pa man siya nito kagatin, buong lakas niyang itinarak ang kanyang punyal doon. Kasunod nito, ginilitan niya ang lalamunan ng aswang. Nagwala si Hernanda at sinubukan nitong manlaban pa. Pero dahil sa paggugot niya ng lakas, bumulwak ang dugo sa kanyang lalamunan. Kasabay ng pagbagsak ng aswang sa lupa, lumapag na rin si Filemon. Ano kuya? Tapos na ba yan? Patay na ba ang buraw-buraw na yan? Hindi ako sigurado, Santino. Sandali, lalapitan ko siya. Kailangan hindi na siya mabuhay pa ulit para tuluyan na tayo maging ligtas. Tama ka kuya. Pugutan mo na ng ulo yung buraw-buraw na yan para wala na talagang tsansa na mabuhay pa. At talagang yan ang gagawin ko. Kapag sigurado na akong patay na ang aswang na ito, maaari ka nang lumapit dito. Sandali lang. Nilapitan ni Filemon ang buraw-buraw. Nung makita niyang bahagya pang gumagalaw ang katawan nito, napailing siya. Nilapitan niya ang ulo ng aswang at walang pagdadalawang isip na pinugot ito. Napailing na lang siya nang makita ang durog na mata ng aswang. Ngayon, tsak na akong wala ng ibang taong magiging biktima. Kulang pa sana ang pagpugot ko sa ulo ng buraw-buraw na ito eh. Pero ito lang ang aking magagawa para maipagiganti ang mga biktima. Lalo na si Tiyo Nicasio. Kuya, ang galing mong makipaglaban. Hindi ko akalain kaya mong patayin ng ganun lang ang buraw-buraw. Buwis buhay ang ginawa mo ah. Ginawa ko yun para sa'yo. Kung hindi ko pinursigi ang pagpatay sa buraw-buraw na yan, at kung naging mahina ako, baka ngayon nasa tiyan na tayo ng aswang na yan. Mabuti nga at napugutan mo na siya ng ulo. Wala na siyang pagkakataon para makapambiktima ulit. Salamat talaga, Kuya Filemon. Oh, para saan naman yan? Sa pagprotekta mo sa akin, sa pag-aalaga. Kahit na wala na si tatay, kampante pa rin ako dahil kasama kita. Alam ko sa sarili ko na hindi mo ako pababayaan. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil sa matinding pagod ni Filemon, sa naging laban niya sa buraw-buraw, napalumpasay siya sa lupa. Habang nasa ganoong sitwasyon, lumapit sa kanya si Santino. Napatitig pa ang bata sa katawan ng aswang saka naupo rin ito sa kanyang tabi. Ilang sandali pa, napatitig kay Filemon si Santino at napabuntong hininga. Oh, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? May problema ba? Patay na ang buraw-buraw. Kuya, gusto ko pong umuwi na tayo sa nayon natin. Gusto ko pong doon tayo maniraan. Siguro naman, ligtas na tayo ron. Oo naman, Santino. Dahil wala na mga buraw-buraw, siguradong ligtas na tayo at wala na magiging salot sa buhay natin. Oo nga, kuya. Sayang naman ng bahay natin doon kung pababayaan na lang natin. Isa pa, yun lang din ang alaala ni tatay eh. Gusto ko, alagaan natin ang bahay at gamitin na rin ang lupain. Kung yan ang gusto mo, sige. Yan ang gagawin natin. Kahit na anong oras, kaya naman natin bumalik dito sa lugar na to eh. Tama kuya. Wala na rin naman magiging panganib sa atin kasi patay na sina Hernanda at Romulo. Kung meron man, mga elemento na lang. Pero alam kong hindi nila tayo sasaktan kasi nilirespeto naman natin ang kanilang tirahan eh. Nagpahinga na lang silang dalawa sa loob ng yungib. Mabuti na lang at hindi yun sinarhan ni Tandang Doro nung umalis sila. Kaya nakapasok pa sila roon at nakapagpalipas ng gabi. Kinabukasan, maaga silang nagising. Sinubukan nilang balikan ang bahagi kung saan naganap ang unang laban nila sa mga buraw-buraw. Nagbabaka sakali silang mahanap nila ang bangkay ni Tiyo Nicasio roon. Pero hindi nila ito natagpuan. Hinayaan na lamang nila ito at nagpasya na silang bumalik sa kanilang nayon. Pinuntahan din nila ang bahagi kung saan nila iniwan ang kanilang sisidlan ng tubig, pero hindi na nila ito nakita. Nung naroon na sila sa kanilang baryo, nalaman nila na halos walang mga tao roon. Pumunta kasi ang mga yon sa bayan para umiwas sa pananalasa ng mag-asawang buraw-buraw. Magmula noon, namuhay sina Filemon at Santino sa nasabing baryo.
Kung narito lang sana ang tatay mo, paniguradong masisiyan siya dahil wala na mga salot na nagbigay ng takot sa atin. Yun nga rin po ang iniisip ko, kuya eh. Siguro, ipinagmamalaki rin niya tayo dahil natalo natin ang mga buraw-buraw. Hindi ko akalain na kahit mababangi sila at walang konsensya kung pumatay, nagawa pa rin natin silang patayin. Kaya nga, Santino siguro itinadhana ng Diyos na makilala natin si Dan ng Doro. Siya ang naging tulay para mabigyan natin ng katahimikan ng mga liblib na nayon dito sa atin. Ay, sayang nga lang no, namatay siya. Nakakaawa pa yung kanyang naging sitwasyon. Siguro nga, kung di mo ako pinigilan pumasok, baka pati ako ganun din ang naging kapalaran. Ewan ko nga ba, bigla kasing lumakas yung kabog ng dibdib ko nung mga panahong yun eh. Parang may nagsasabi sa akin na pigilan ka. Kung ano man yun, dapat din tayo magpasalamat sa kanya. Kaya nga, Santino, baka nga si Tio Nicasio yun Kung ganun, totoo nga yung sinasabi nila na binabantayan tayo ng mga yumao nating nagmamahal sa atin. Oo naman. Alam kong mahal tayo ni Tio Nicasio kaya kahit wala na siya, ginagawa niyang lahat para mabantayan tayo. Ay, ewan ko nga ba kuya, parang masamang panaginip lang ang lahat ng ito, no? Parang hindi ko pa rin mapaniwalaan na wala na si tatay. Ako rin, hindi nga rin ako makapaniwala Simpleng tao lang tayo na nakaharap ang mga malalakas na aswang. At nakasama pa natin ang isang ermitanyo. Sino ba naman na mag-aakalang ito mangyayari sa atin? Napatawan na lang ang magpinsan dahil sa kanilang naging karanasan. Sinubukan nilang kalimutan ang mga mapait na nangyari at itinuon ang pansin nila sa paglinang ng naiwang lupain ng kanyang tiyuhin. Natapos na rin kasi ang tagtuyot, kaya hindi na sila nahirapan. Makalipas ang maraming taon, lumaki na rin si Santino. Si Filemon naman ay nakapag-asawa ng isang taga-syudad. Dahil ayaw niyang mapahiwalay sa kanyang pinsan, minabuti nilang mag-asawa na manirahan na lang din doon sa baryo kung saan sila lumaki. Kahit papaano ay natuwa naman si Santino dahil sa ginawa ng kanyang kuya Filemon. Dahil kahit na may pamilya na ito, ay hindi siya nito pinabayaan. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Siya nga pala, bago ako magwakas, pwede pong humingi ng konting kahilingan. Sana po pagkatapos yung manood nito, bisitahin nyo rin po yung isang channel natin, yung Pamela Clamil. Doon sa channel na yon, nagnanarate po ako bilang si Lolo Pael. At minsan, ako po bilang Kabanong. Kaya sana po ay mabisita nyo rin yon at huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe at mag-comment na rin. Maraming salamat. Wakas.